panauhin ngayon. Benguet Congressman Eric Yap, welcome. Good evening, ma'am. Siyempre, good evening po sa lahat ng mga nakikinig ngayon at manunood ngayon. Samahan nyo kami, huwag kayong bibitaw kasi magaganda ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Marami tayong pag-uusapan, iisa-isahin po natin ang issues. Ika nga, to all the lovers and the haters, mag-comment lang po kayo, babasahin natin lahat yan, iisa-isahin natin, mukhang hindi nagmamadali ang ating panauhin ngayon dahil binigyan niya tayo ng oras. Umpisahan natin, nung kayo ay naging caretaker. Ano po ang naramdaman nyo nung kayo ang napili para alagaan ang Benguet pagkatapos mamatay, of course, ng ating beloved former Congressman Nestor Fongwan? Yung totoo, siyempre kinabahan ako kasi 2019, dun lang ako nag-start ng politics. So yung pagkapasok ko sa politics, aksidente pa to. Ang filing, that is October 2018. Diba? So, sinabihan ako October 6 kung pwede ako pumasok sa Access Party List kasi si General Pagdilaw, si former Congressman Pagdilaw is running for district dapat ng District 5, I think, ng Quezon City. Mabilisan. So, meron akong 8 days. Para mag-decide. Oo, dahil yung filing malapit na matapos yung filing. So, sabi ko, bahala na siguro. Mas marami ako matutulungan, yun na lang inisip ko. And then, nung pagka-campaign namin, talagang start from the scratch. Wala akong alam, lapit dito, lapit dyan. Wala kaming t-shirt, wala kaming tarpaulin. So, hirap na hirap kami. Then, ito ang umpisa. Yan ang umpisa. Pero, yung umpisa na yan ang naging history ng party list sa buong Pilipinas. Ang pinaka may mataas na boto na 2.6 million something. Nung panahon na yon. Yes, kaya nung naging caretaker ako, syempre, parang nag-a-adjust pa lang ako sa Congress. But during nasa party list ako, maganda kasi nilabanan natin yung mga fake PWD IDs. Di ba? May mga discount card, PWD ID. Alam mo, hanggang ngayon, issue yan. Di ba? Kahit na sasabihin lang, meron kang diferensya sa muscle, hindi naman makikita. So, ang tawag ko dyan dati, universal discount card. Kasi sabi ko, pag hindi natin linabanan yan, hindi natin tinuldukan yan, ay magiging universal discount card yan. And sino magsasuffer? Yung mga hindi gumagamit ng peking PWD ID. Kasi yung mga price ng merchandise, tataas yun Dahil sa mga PWD, dahil hindi naman ina-absorb ng government yan Diba? So, nilabanan natin yun. Nilabanan natin yung good time conduct para sa mga nakulong. Diba? Kasi mga heinous crime, mga pumatay ng tao, murder, makakalaya. Inopost natin yun, napigilan natin. So, yan ang mga paunang legislation. Yes. Mahihirap na batas yan, I mean, mahihirap na batas, hindi lang siya legislation, talagang inopost natin siya, napigilan natin siya dahil nagkaroon ng awareness, nag-create tayo ng awareness. At talagang tumindig kayo para sa mga isyong to. Yes, kaya nga sabi ko nga, okay kasi talagang ang daming pumupuri sa akin. Alam niyo, sinasabi nila sa akin, Eric, kasi syempre hindi naman ako sanay tawagin congressman kaya yung mga kaibigan ko, family ko, tawag sa akin, Eric. Sabi nila, Eric, okay yung ginagawa mo kasi ano mo yung pinsan ko, wala naman siyang sakit, pero may PWD ID siya. Pag kumain sila sa restaurant, sila pang galit. Pag hindi in-honor, isipin mo, 8 sa isang table, lahat naglabasan ng PWD ID na magbabayad. Marami tayong kilalang ganyan hanggang ngayon. Kaya ino-oppose natin yun ang nilalabanan natin. Yan ay nung ako ay Access Party List. Pero nung naging caretaker tayo, kasi January 2020, napili tayo bilang caretaker, ang naramdaman ko yung takot. Parang isang magulang na unprepared ka, na magkakaroon ka na ng anak. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, paano ko ba papalakihin to, paano ko didisiplinahin. So, pressure at takot. Kaya lang sabi ko nga, I always think na merong reason. Diba? Merong reason ang Diyos natin kung bakit tayo napunta dito bigla sa Access Party List, ba't naman tayo biglang naging caretaker. So I always accept challenges. And then syempre, hindi naman ako magmamagaling, di ba? Pagkapanta ko ng Benguet, nag-aaral ako. Talagang parang bagong salta kayo noon dito. Yes. Dahil nobody knew who you were. Yes. Kaya nga sabi ko nga, pag ngayon nagbibiroon kami ng mga senior citizen, nung dumating po ako, tumaas ang kaliwang kilay nyo. Nagtatawanan sila. So again, yun yung biggest challenges sa buhay ko kasi isipin mo, ikaw yung magiging leader ng 500,000 na mga kailyan sa Benguet. So malaking challenge talaga yun. At isang lugar na hindi mo naman talaga kabisado. Yes, because I always know Benguet as Baguio. Dahil dati pa ako nakakapunta sa La Trinidad Strawberry Farm. Dahil naging ahente ako nung college ako.
nagbebenta ako sa Chongsan Hardware, nagbebenta ako sa Kilometer sa Kunya Hardware. So, familiar ako sa lugar, pero ang alam ko is La Trinidad is inside Baguio. The common misconception. Yes, kaya nga, simula naging caretaker, inuna ko yun. Nung naging caretaker ako, pinakilala ko ang Benguet na hindi siya Baguio. How were your first months or your first year as caretaker? Ay, sobrang, nung unang month, okay naman siya kasi Siyempre, lahat ng tao mabait pa sa'yo. Mabait sila. Mababait naman lahat sila. Pero syempre pagdating sa politics, yung mga politiko, syempre taas ang kilay. Yung mga gusto maging congressman, taas ang kilay. And they were hoping magkaroon ng special election. But ang sa akin, kung may special election, gusto ko rin. Kasi syempre, di ba, at least makabalik ako sa party list, makatutok ako sa mga programa namin sa mga anti-crime. So, akin, walang problema magkaroon ng special election. But again, it is not our call. Kung natatandaan ko, alam ko ay 3 congressman ang talagang nagbabakbakan para maging caretaker nung panahon na yon. Actually, And you became the wild 6 card. sila. 6, lahat. Pero syempre, di naman nila sasabihin. Hulaan na lang kung sino yung 6. And syempre, lalo na yung mga nag-i-interest na sa special election, na tatakbo. Diba? Marami dyan na nag-i-interest. Kaya nga, may nagkikwento sa akin, yung mga iba, tinatawag na sa country club na congressman ang tawag doon sa isang taong yun. Kasi talagang they're hoping magkaroon ng special election. But nung pumunta ako dito, masaya sa pakiramdam kasi si Governor Dick Clas, winelcome niya ako ng open-handed. Hindi niya ako diniscriminate. Alam nyo, siya pa mismo yung pumunta sa Manila para imita ko. Ako ang nagsiset na pupuntahan ko siya sa office niya, but baliktad na nangyari. Siya ang pumunta sa akin sa Quezon City. Ang aga niya dun. Mas maaga pa siya sa call time. Para magkakilala na nga Yes, kayo. yes. So, again, nung nagkakilala kami, nagkakwentuhan kami, maganda yung first meeting namin sa Quezon City. Then, pumunta na ako sa Benguet. Winelcome nila ako. Andun ko, pinasayaw nila ako ng tayaw. At that time, syempre, nahihiya ako dahil yung paa ko, yung kamay ko, hindi makasabay sa beat. So, again, parang unfamiliar lahat sa akin. Bago lahat. Tapos, yung mga board members, vice governor, nakilala ko. Ang board members, tapos may mga sinasabi sila na gagawin ko, ganito, ganyan. Yung mga iba, sinasabi na kapag naalala ko nung first day ko doon na winelcome nila ako sa gym, sabi nila sa akin na may nagsabing board member noon, hindi ko na babanggitin yung pangalan na, may nagsabing board member, kapag nag-perform ka, siguro after a year, pwede ka naming i-adapt dito sa Benguet. Ang sabi ko nga noon is, siguro give me 3 months. Pag hindi ako nag-perform, I will step down as a caretaker kasi aanoin ko naman maging display ng Benguet, di ba? So, ang priority ko is tumulong sa Benguet. That was my priority that time. How much time was left in the term of the former congressman noon? Hindi ko alam. 2 Actually, years? Mga no, mahaba pa. Mahaba. 2 years and a half, I think. Pero kasi may consideration yan eh. Para mag-special election ka, kailangan mo ng budget. Oh, yeah. Diba? So, kailangan i-legislate mo. Then, yung legislation, pag in-approve, susulat sila sa COMELEC. I think ang COMELEC magpe-prepare. The call for a special elections was really lost. Dun sa idea pa lang, mukhang malabo na talaga nung panahon na yon. Malabo in a way kasi pag nasa kongreso ko, alam mo na kailangan ng budgeting. Pero syempre, pag wala ka sa kongreso, in a layman's view, parang bakit hindi mag-special election? But malaki kasi ang gastos sa special election eh. So, yun siguro, 'di ba? But again, yun yung first experience ko doon. Sabi ko nga, give me 3 months. If I don't perform, wala akong matulungan, I will resign as a caretaker. And then syempre, okay naman lahat. Yung mga plans, ginagawa na namin. Yung mga tulong, inuna-una ko muna yung problema. Nakita ko yung problema, syempre muna, yung mga comment. Dati nagbabasa ako ng comment, may problema sa Benguet Gen. Kaya pinuntahan ko yung Benguet Gen Hospital, kinausap ko yung mga nurses, yung mga heads. So, tinanong-tanong ko sila, nag-survey ako sa kanila, nagtanong, That was kinamusta? the labor problem back then. Hindi labor problem, regarding sa services lang siguro. Diba? But, syempre minsan, lagi naman may hindi pagkakaintindihan, diba? So, niliwanag ko sa kanila, nagtanong ako, and how can I help? Yun ang lagi kong bungad sa lahat eh. Pag nakausap ko si Governor, how can I help? Pag nakausap ko yung Mayor, how can I help? So, nung nakausap ko yung Benguet Gen, how can I help? So, sabi nila, kulang sila ng mga ganitong gamit, ganyan. So, pag may pera tayo, nagdo-donate tayo. Then, maganda na yung takbo natin. Slowly but surely, natututo tayo. May mga natututunan tayo. Hanggang biglang nagkaroon ng pandemic. So, grabe. Yung pandemic na yan,
talagang hindi ko na alam kung ano mangyayari. So, na-double whammy ka. Bigla kang naging caretaker Yes. sa isang lugar na hindi mo kabisado, tapos na-test ka na agad sa pandemic. Yes, sabi ko nga naputol nun dahil from January to bago mag-pandemic, iniikot ko na yung mga munisipyo dahil gusto ko mapuntahan ko bawat munisipyo. So, pandemic congressman ka talaga. Yes, grabe. Isipin mo pandemic congressman ka na, rookie ka, neophyte ka. Tapos, bago lahat sa'yo, okay lang kung meron kang magulang na congressman, na politiko o ano, wala Mm-mm. Ako lang talaga So, ako lagi open ako matuto. Nagtatanong ako kay governor, paano yung ganito, paano ako makakatulong. Kaya, every time I ask them, how can I help? Pag may sinabi sila, pupunta naman ako sa agency. Kaya nga nung naging appropriations chairman ako, naging blessing yun. Kasi nung naging appropriations chairman ako, I think that was March 2023. Or sorry, 2020, March. Nung naging chairman ako ng appropriation, syempre, pinupunta ko yung mga sekretary. Alam nyo, pag chairman ka na APRO, ang sekretary ang pumupunta sa'yo, pero ako, I go to the secretaries. Kasi ako may kailangan So, yung mga reklamo at pangangailangan ng governor, katulad meron si governor, fina-follow up LGSF para sa hospital. I think that is 50 million na pondo. So, ikaw na ang nagfa-follow up Pumunta talaga. ako ngayon kay Secretary Wendell Abisado ng DBM. And then sabi ko, Sek, yung governor namin may sulat sa inyo, humihingi siya ng LGSF, baka pwede niyong tulungan. Alam niyo, kinuha niya sa cabinet niya, rin-release niya kagad sa akin. So, ito ang ang advantage ng pagpunta mismo sa mga tao. Yes, kasi syempre, ang secretary sasabihin, appropriations chairman to Kami ang pinapatawag nito, pinag-aantay kami. Pero ito baliktad, siya yung pumipila sa amin. Again, lagi ang ugali ko, kung sino yung may kailangan, tayo dapat yung pumipila. Tayo dapat yung nakikiusap. Hindi pwede yung kahit boss mo ko, pero ako may kailangan, uutusan kita, gawin mo yan. Hindi. Dapat ako lagi yung nakikiusap. Kasi ganun kami lumaki Sinanay kami sa po at opo, tsaka yung pakikuha ng tubig, pakiabot po ito. So, ganun. Yun yung ugali natin na siguro nagustuhan tayo ng mga sekretary, katulad sa DPWH, Secretary Mark Villar. Naging kaibigan ko siya, secretary lang siya. And hanggang ngayon, mag-best friend na kami. Ini-invite niya ako sa bahay niya ng breakfast, nagkikwentuhan kami. So, yun yung mga magagandang nangyari rin. Marami tayong infrastructure projects sa Benguet at pag-uusapan natin yan mamaya. What was the biggest challenge during the pandemic? Siyempre, hindi lang Benguet ang problema ko noon, kung hindi yung buong Pilipinas. Because hindi pa alam ng mga tao, alam ko na mapupunta na tayo sa lockdown. Kaya we are preparing dun sa bill na pinaka-importante sa buhay ko, yung Bayanihan Hilasman. Kasi tayo yung nag-author nun. Yun yung bill na kung saan naglalagay ng pondo para dun magla-lockdown tayo, bibigyan ng tulong. Bibigyan ng pera yung mga taong tatamaan dahil lahat tayo tatamaan ng lockdown para makatanggap sila ng pera, makabili sila ng pagkain. Kasi so ito yung preparasyon bago yung lockdown. Yes. So, nung time na yon, yung focus natin, napunta naman tayo sa buong Pilipinas. And syempre, yung mga concerns ng Benguet, nung nagkaroon ng pandemic, ang antigen natin, PCR, swab testing, ang tagal ng result niyan. Victim ako dyan. Kasi, nung swab test ako, dahil na-expose ako sa taong na-expose. So, swab test ako. Doble-doble na ang bilang nun. Yes. Sabi sa akin, huwag ka mag-alala, congressman po kayo, 7 days lang yan, lalabas na. Then, kailangan ko na pumunta ng Malacanang, I think 14 days mahigit na yun. Hindi pa rin lumalabas. But, yung na-expose ako kay Secretary Tugade na na-expose lang sa na-expose, nag-negative na ang kanyang swab testing. So again, sabi ko sa DOH, sa isang USEC, paano kaya to? I have to go to Malacanang dahil kailangan tong bill na to para sa buong Pilipino to. Hindi to para sa kung sino lang or sa kung sa anong probinsya lang. Para sa buong Pilipinas to. Kaya niya sabi niya, sige, mag-mask ka lang. Tapos, pwede na. Total, yung na-infect sa'yo, kaya ka nagpa-swab kasi na-expose ka sa na-expose. Yung na-expose, hindi naman nag-positive. Nung pumunta ako, bumalik ako, natapos, naayos namin yung bill, naging batas yan, napirmahan. Alam niyo, biglang lumabas yung test ko, positive ako sa COVID. That is the darkest day of my life. Just imagine, nung March, na kung akala mo mamamatay ka na dahil may COVID ka, that was 2020. Pag sinabi may COVID ka, alam natin, patay na tayo. Hindi ko naramdaman COVID kasi puro media ang tumatawag dahil bakit ka pumunta Malacanang, meron ka palang pending swab testing, ganun-ganun.
ang hirap ipaliwanag sa tao, lalong-lalo na pag ayaw nila makinig. So, pagkatapos nung gabi, doon na lang nag-sink in sa akin, naku, mamamatay na ako, may COVID ako. Death sentence Oo, dati kasi. sabi ko, Lord, tulungan niyo ako. Sabi ko, sana At kinausap mo na ang masurvive ko to. Diyos. Every night I prayed. So, dasal, ganyan. So, kinabukasan, bakbakan na naman sa media. Tawag na naman, report. Tapos, pag-report mo, syempre, minsan, iba yung context, di ba? Sasagutin ko na naman yan. Again, nakalimutan ko may COVID ako pag gabi lang. Tsaka dumadating yung takot. Pag tumahimik na. Yes, then meron tumawag sa akin, friend ko, may pinanood siya sa akin isang video na Trust God in Times of Uncertainty. Nung pinanood ko yon, alam nyo, naiyak ako kasi sabi ko, ang tanga-tanga ko talaga. Ang dami ko pang pinagagawa kung ano-ano. Dapat nagtiwala na lang ako sa Diyos. After 1 hour, tumawag sa akin ang director ng RITM. Lumabas na ang test. No, lumabas na ang test. Tumawag siya sa akin, lumabas yung test positive, di ba? Tumawag siya sa akin para sabihin, Congressman, I'm sorry. Kasi nagkamali ng encode. Negative ka. Alam niyo, umiyak ako nun. Umiyak talaga ako, umiyak na parang bata. Umiyak ako dahil, grabe, yung pinanood ko to trust God in times of uncertainty, ayan na kagad. Nagtiwala ako, biglang may tumawag. You call it coincident, but I call it miracle. 'Di ba? So sabi ko kay Director, Ma'am, baka pwedeng wag nyo na lang ilabas sa media to kasi nasira na rin naman ang pangalan ko nabash na rin ako Ayaw ko lang mawalan yung tao ng hope. Sa ngayon, pandemic, ang inaasahan ng tao is yung swab testing. Kung masisira ang integrity ng RITM, ano na lang ang hope, ang paniniwalaan at kakapitan ng mga taong ng buong Pilipinas, di ba? Ang sabi nila, Kung, sorry, kung alam namin sana na gano'n, di okay. Kaya lang, bago kami tumawag sa inyo, nailabas na namin. So, nailabas na nila and then pumunta sila sa bahay to personally hand the result. At saka, yung kumingi ng apology. So right after you went to work, back to work. Balik na ulit sa trabaho kasi nakulong ako ng 4 days. Na, di ba, quarantine yun Doon ako sa kwarto ng anak ko para ma-isolate. Nakakasira ng ulo yun. Totoo. Di ba? So you experienced isolation during that time. nagkaroon ako ng mental problem dahil At 4 na araw lang yun. nagkaroon ako ng anxiety pero hindi ko yan alam na nade-develop na doon kasi yung pinagbabash ka ng tao, yung natatakot ka. Kasi ang sabi sa akin, pag namatay si Tatay Digong, papatayin ka namin. Mga comment. Of course. Pero syempre, Kasi nasa Malacanang ka na. hindi ako natatakot. Wala naman si Digong nung, si Senator Bongo lang noon. Syempre, pag nakawa ko si Senator, mahawa niya si Tatay Digong. Ang takot ko... So, nagpatong-patong na lahat. Ang takot ko that time, paano kung magka-COVID si Tatay Digong na hindi naman galing sa akin? Konsensya ko habang buhay yun. 'Di ba? So, doon ako nagka-develop ng anxiety. Hanggang sa hindi ko napapansin, may anxiety ako. 'Di ba? Kaya nga nung may siguro 2020 rin yan, June or July, na hospital ako, sinugod ako sa Benguet Gen. Kasi dahil dun sa anxiety. So, yun yung mga pinagdaanan ko ng COVID. Pero, na-survive ko. Kasi, nakapag-serve tayo sa Pilipinas. Nagawa natin yung mga bills na kailangan. Nakapag-serve tayo sa Benguet. Kaya nga, dun, nung naging negative ako, talagang sabi ko sa sarili ko, Lord, ibibigay ko tong buhay ko, itutulong ko lahat kung ano ang kaya kong itulong. Simula nag-donate ako ng 1 million kagad sa office ni Governor Declas para makabili na ng tulong. Nag-donate ako kay Vice Governor that time ng pera para bumili ng yung mga manok na puti, ganon. Pagkatapos, inalam ko yung pangangailangan kasi ang mga nagpapaswab test sa atin, tumatagal dahil lahat sa Baguio Gen. Pinapabasa. Just imagine Baguio Gen. La Union. At dahil na-experience mo, alam mo kung anong pakiramdam na mag-antay. La Union, Pangasinan, lahat nagpapabasa sa Baguio. Kaya nga ang sabi sa akin ni Congressman Garin, Janet Garin, kung gusto ba maglagay ng antigen testing, yung machine, sabi ko, okay ako dyan. Nung tinanong ko kay Gob, okay ang kong, pero wala tayong building na paglalagyan. So sabi ko, sige. Magdo-donate ako ng building. Ipapagawa ko yung molecular laboratory. Nung napagawa natin yun, binili ko yung machine, nailagay, naturuan yung mga taga Benguet Gen. So tayo sa Benguet, wala na kaming problema. Ang bilis na ng testing namin, lalo na yung test kit. 'Di ba? Limited yung allocation ng COVID-19 czar that was I think Chairman Galvez. So siya yung czar ng COVID-19. Humihingi ako sa kanya, lalo na si
ngayong Secretary Vince Dizon, Yes. naging kaibigan ko siya ng COVID. Kasi, sir, baka pwede mag-request ng test kit para sa Benguet. So dito mo na siphon lahat ng tulong para sa Benguet. Yes. Kaya nga sabi ko nga, kung sinasabi na bakit ako naglabas ng molecular laboratory, paano ko mababawi yan? But again, mamamatay na ako noon COVID. Sino sa atin, nung March 2020, pag nagka-COVID, hindi nyo isipin mamamatay na kayo. Lahat, ang dami. Kaibigan ko, namatay. Uncle ng wife ko, bilyonaryo, may-ari ng mga malalaking manufacturing, namatay din. Ibig sabihin, wala nang pinipili to COVID. We all know that COVID did not discriminate by social strata. Yes, sobra. Kaya nga, walang pinipili yan. Lagi, status, wala. As Kaya, early as now, let us read a comment here from Ricky Ducas. Regards po kay Kong. Thank you for strengthening mental health program for Benguet. ay, si Sir Ricky ata yan kasi Oo, meron si Sir Ricky po. Ricky na magko-collab sana kami kaya lang inabutan ng eleksyon. Sir Ricky, hi ako sa inyo and sana hope na makapag-meeting tayo kasi yan yung ina-advocate ko. Alam nyo, pag may sinabing mental health, sasabihin sira ulo. Sir Ricky, Diba? mag-set ka na ng meeting agad at mag-meeting na rin tayo sa ating Yes, collab. Sir Ricky. Magkita tayo after lang na itong eleksyon para maplansya kasi pag eleksyon hindi makagalaw ang kandidato Dahil pag may ginawa ka, nagmumukha laging, namumuliti ka. Malapit na po natin pag-usapan yan. I-fast forward natin, after the pandemic, nag-eleksyon na. Tumakbo na kayo for a seat, a Yes. regular seat. Yes. Bakit? Na-inlove na ba kayo sa Benguet o Benguet ang na-inlove sa inyo? No, ako na in love sa Benguet pero meron kasing nagsabi sa akin, hindi ko na siya papangalanan kasi baka mamaya, alam mo na, i-bash pa siya ng kung sino, napakabait na tao niyan. Madalas siya pumupunta sa bahay nung pandemic dahil may kailangan siya sa bahay namin nun. May ginagawa siya sa bahay namin nun. So, siya ay taga Benguet. Born and raised here in Benguet. So, sabi niya sa akin, Congressman, ba't hindi ba kayo tumakbo dito na lang sa Benguet? Sabi ko, bakit? Paano ba kayo namimili ng congressman? So, wala. Dalawang apelido, pipili lang kami. Ganon. So, doon naisip ko, why not? Subukan ko. Pero bago ko tumakbo, nagpaalam ako kay Buo former. na yung loob mo nun. Ang buo na yung loob ko dahil gusto ko makatulong. But again, inisip ko kung matalo, okay lang. Kung manalo, okay rin. Pero before ako tumakbo, nagpaset ako ng meeting kay former Congressman Ronnie Cosalan. Kasi syempre, gusto ko naman magpaalam. Magmamano ka. Magmano ko kasi I respect na yung mga leaders natin So, nagsabi muna ako kay Governor de Clas, nagsabi ako sa mga ibang kasamahan na mayors, and nag-set ako ng meeting. And I was very, very thankful kay former Congressman Ronnie Cosalan na pinagbigyan niya ako, nag-meet kami sa Makati or BGC. So, nag-uusap kayo. Yeah, nag-usap ako, nagpaalam ako sa kanya. So, you got his blessing? Syempre, no. But okay lang kasi... Everybody knows how the election went. Yeah, pero ako naman, mataas ang respeto kay Kong Ronnie. Again, I don't want to compare myself sa iba't ibang congressman. Parang yung mga artista lang yan, ayaw nilang nako-compare sila, 'di ba? Kaya ayaw ko because kanya-kanya kami, iba-ibang style namin 'Di ba? So ako, ibang style ko, more on public service ako. Kasi lumaki ako mahirap kalaro ko yung mga sa depressed area, nakikita ko yung mga pangangailangan nila. Babalikan Unang-una na natin dyan yan yung mamaya. medical. Oo. 'Di ba? So, yun. Historically, naging controversial ang huling eleksyon sa Benguet dahil virtually, sabihin na natin, outsider, hindi taga Benguet ang nanalo. At sinasabi nila na it's the first time that it happened. And you won by a wide margin. May sinasabi sila dati si Mitra nung 80s but hindi ko kabisado talaga I mean, I don't look sa mga history kung ako yung una o hindi. Basta tinitingnan ko lang kung paano pa ako makakapagdala ng tulong. Alam mo, sabi ko nga, ma'am, ang greatest fear ko, it is not losing the election. My greatest fear is, habang congressman ako, hindi ako makatulong sa mga kailan ko. Yan ang pinakatakot ko. Naalala niyo ba kung gaano kalaki ang boto niyo nung huli? Dati, parang 123,000 plus. Malaki-laki yun. Yes, kaya nga sabi ko nga, yung salitang salamat para sa mga kailyan ko sa Benguet, it will never be enough. Thank you is an understatement. Kaya nga yung services, yan yung ginagawa ko, binibigay ko yung lahat-lahat na makakaya ko. Eto na nga. So, ikaw na ang congressman ng ating beloved Benguet Province. Dito na nag-umpisa ang inyong, let's say, hands-on experience. Hindi na caretaker.
Ito Yes. na talaga, totoong-totoo na. Ibinoto ka na, nandyan ka na. At the start of your term, ang daming talagang nakatutok dahil Mm. tignan natin kung anong gagawin niya. At nag-umpisa na rin ang sabihin na nating bashing. Ay, yung bashing sa totoo, normal yan eh. Kasi syempre, gusto nilang tumakbong congressman, kailangan nila akong siraan because paano sila mananalo kung maganda yung ginagawa ko? But again, okay lang naman sa akin yung bashing, basta wag lang sana yung mga, alam mo yung parang hindi na totoo. Yung mga niloloko mo na yung mga taga-Benguet, yun lang yung ayaw ko. Yung para magpapakalat ka ng balitang hindi totoo and especially below the belt. Syempre masakit din yung ganun, diba? Mag-umpisa tayo sa ambulansya at sa mga pick-up na ipinamigay natin sa mga munisipalidad. Epal ka daw dahil nandun ang iyong litrato. Yeah, kung Apple, okay lang. I mean, pera ng father ko yung pinambili ko ng ambulansya. Before he died, alam niya may cancer siya noon. 2016, may cancer na siya. So para sa kanya, every day that he is living is a bonus. So Diba? it came from your actual fund. Father ko. Oo. Father ko nagbigay ng 14 ambulance. So, ang sa akin, kaya ko linalagay yung mukha ko doon and yung pangalan ko because I encourage all the politicians sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Mag-donate kayo ng sarili nyong pera. Ilagay nyo yung pangalan nyo. Kung ang PCSO nga, pag nag-donate ng ambulansya, nandun ang PCSO. Eh kung nung dating pandemic, meron pa nga yung mga pitmaster, nakikita ko, nandun din sa ambulansya yung pangalan ng pitmaster. Pangalan ng sabong yun. Ang akin, congressman ako ng Benguet or caretaker, wala naman akong ilinagay kung vote o ano, wala. Nilagay ko yung mukha ko doon because number one, marami ang gusto makakita sa akin sa Benguet. So at least, pag nakikita nila yung ambulance, masaya sila. Nakikita nila yung mukha ko. And pangalawa, syempre ang sa akin, yun lang yung statement na bili kayo, mag-donate kayo, tumulong rin kayo. Kasi mas marami tayong tutulong, mas marami tayong magdo-donate, mas maganda. 'Di ba? So again, yung mga ibang foundation na nagdo-donate, pag nag-donate sila, nandun yung pangalan nila. 'Di ba? So kaya nga sabi ko nga, kung hindi naman siya bawal sa batas, I mean, anong kasalanan ko dun? Nagulat ka ba nung binigay nyo na yung ambulansya at saka yung pick-up, biglang merong nagsalita? Ambulansya muna. Ambulansya ambulansya muna. muna. Caretaker pa lang ako nun. Marami nagbabash nun kasi papunta ng eleksyon. Ang sinasabi na ang kapal na mukha ko, ganyan-ganyan, bakit ko daw ilalagay? Pera ng gobyerno yan. But hindi nila alam. Pera ng tatay ko yun. So again, sa akin, okay lang yun. May narinig pa nga ako nagsasabi na walang papel yan, smuggle yan. Gusto kong sabihin, paano mo i-smuggle yung mga ambulansya? Ambulansya, wala siyang taxes. Kasi special use vehicle yan eh. Mm. 'Di ba? Kahit itanong nila yan. So, again, yung mga paninira, normal yan. So, So, yung mga... panaka-naka na yung paninira at pagbabash nung panahon na yon. Yeah, sobra. Grabe, no 22. Pero ngayon, mas level up sila, 2025. Pero kaya pa naman. Yung pick-up, that was during 2024. Mhm. Kasi sabi ko, last term ko, ano ba yung pwede kong gawin para sa lahat ng barangay? Kasi sabi ko nga, pag sasabihin mong YAP is equality. Pagka tumulong kami, nakapikit ako. Basta may humingi ng tulong, bibigyan ko ng tulong without asking kung anong tribe ka, without asking kung saan ka pinanganak, without asking kung butantes ka. Kaya ngayon pick up, sabi ko siguro, mabubuo ko to. Pero nag-commit ako ng 2 Hilux pickup na bago kasi na-inspired ako niyan na sabi ko siguro kailangan ko talaga magbigay kasi yung barangay kapitan namin sa Barangay Luwakan sa Itogon, may nilapitan siya na mga ibang tao, ganun. Pinahiram siya ng Delica. I think bigay o hiram. Pinahiram siya ng Delica para sa barangay service. Alam mo, nadisgrasya siya. Muntikan siya mamatay. So nung nadisgrasya siya, sabi ko, siguro kailangan ko talaga magbigay. So, this came from what fund? Para sariling pera natin yun. Pareho. Alam mo, I was very, very fortunate kasi andyan ang AXIS Party List. 3 ang congressman ng AXIS Party List. Congressman Edvic, kapatid ko, Congressman Jocelyn Tulfo, Congressman Erwin Tulfo, Congressman Eric Yap. So yung sweldo namin, dun ko dinadala. Kasi go naman yung mga kasama ko sa AXIS, ang sweldo nila talagang binibigay nila sa tao. So, pooled resources to. Yes, kaya nga pag dating ng pickup, nakalagay dyan yung pangalan na Congressman Eric Yap, pero wala na muka kasi kilala na ako sa Benguet. That time, hindi naman tayo kilala. Gusto nila akong makilala. Ano bang itsura ng So, congressman namin? ito po ay napunta sa mga barangay. Yes, sa ngayon nakaka-10 barangays kami but we stopped nung campaign period kasi bawal na magbigay. But again, pagkatapos ng eleksyon, itutuloy kagad natin, ibibigay natin kasi ang goal ko,
hanggang pagkatapos ng term ko, mabuo ko yung 140 barangays, makapag-donate ako ng mga 4x4 vehicles nila para sa ganun, meron ako may iwan sa kanila. Alam nyo, may pangalan yung Congressman Eric Yap, meron yung logo ng barangay nila. Sa hood, may access party list. Bakit? Hiningan ko ng pera yung access party list. At least mapakita ko lang sa kanila na ilinagay ko yan dyan ha. But they're not asking na ilagay sila. But gusto ko lang ilagay doon dahil gusto ko maging grateful sa access party list na ipakita sa kanila na inilalagay ko dyan para kahit papano hindi tayo makalimutan ng tao. Because pag nag-graduate ako, sabi ko nga sa mga senior citizen pag nag-graduate ako, nakita nyo yung ambulansya, nandiyan yung pangalan ko, hawakan nyo po at ilagay nyo sa puso nyo. Kasi ibig sabihin nun, mahal na mahal ko kayong lahat. So yan ang storya tungkol sa ating ambulansya at At sa saka yung pick-up. Yes. Another allegation is that napakayaman nyo daw. Ang dami yung properties. Kasi real estate yung negosyo ko Pero bago pa ako pumunta ng Congress, real estate na ako. Masama bang maging mayaman? Ayoko naman sabihin mayaman, di ba? Parang alam mo yun, parang nakakahiya. Paano mo sabihin na mayaman ako, di ba? Namimigay nga ako kayo ng ambulansya. Galing yung ambulansya kasi sa father ko, may cancer siya. When you have a cancer, may pera ka, wala nang silbi ang pera sa'yo. Ang naiisip mo na lang is, paano ako makakatulong sa tao? Kaya nga, nung namatay yung father ko, yan yung naging eye-opener ko na talagang kung ano yung kaya kong itulong hanggat wala akong sakit, na buhay ako, itutulong ko na. 'Di ba? Hindi lang pick up ang binibigay natin. Baka mas mainis pa yung mga bashers natin. But yung bashers natin, hindi naman totoong tao, karamihan doon troll. Kung may totoong tao, baka 10 lang. Mamaya po natin pag-uusapan Again, meron rin tayong binibigay na yakap medicine. Galing yung sa personal fund natin. Yung mga maintenance ng senior citizen, almost 30,000 senior citizens ang nabibigyan natin ng medicine. Ibinibigay namin yan, dinadala namin sa per barangay. So 140 barangays na bibigyan natin. Ang pondo naman ito ay? Sa sweldo ko rin. Di ba? Kasi wala namang ganung pondo sa gobyerno. Kung may ganung pondo sa gobyerno, ambulansya, medicine, lahat yan kinuha ko sa gobyerno para sa Benguet. But tingnan nyo, merong pondo ng mga scholarship, merong pondo ng tupad, merong pondo ng AX, lahat kinuha ko, dinala ko sa Benguet. Ito po ang isang binabati ko sa inyo, nagpapaulan daw kayo ng pera sa Benguet. Anong pera? I mean, personal fund or ano? Kasi Hindi kung naman personal fund, categorically na-identify kung anong pera. Basta sa akin pera. let me be clear. Yung pera, ang binibili ko yakap medicine. Senior citizen, mura lang naman yun. Siguro, 30,000 seniors, alam nyo no, magkano yung losartan, magkano lang yung presyo ng ganun. But again, hindi naman nakukuha sa presyo yan. Yung naaalala mo yung seniors na mabigyan sila ng maintenance, kaya dinideliver ko sa barangay every 6 months. Ay, isipin mo, 140 barangays, mas mahal pa yung logistics sa gamot. Nabibigyan yan. Yes. Tapos, yung sariling pera lang naman dyan, yung galing sa access party list, tsaka sa akin, yung sa sweldo namin, yung pick up, yun yung mabigat. But again, kahit mabigat yun, legacy yun eh. Diba? Isipin mo yung kumalat na ang Benguet nagkaroon ng brand new Land Cruiser Ambulance 14. Di ba parang ang sarap pakinggan? Kung tayo ay taga Benguet, ang sarap pakinggan sa Benguet, meron tayong 4x4 na Land Cruiser Ambulance. Pero hindi ko naman kaya yon kasi patay na yung tatay ko. So, ang kaya ko lang ibigay yung Hilux. Kasi pinagkakasya ko yung sweldo ko sa access party list. So, minamanage ko. When you say pinapaulan, kung sinasabi nila yung mga social services, yes, every year, 200 million na AX ang pinamimigay natin. Saan na pupunta yung AX? Scholarship? Sa mga burial assistance? Sa mga allowance ng mga ibang youth? Sa mga solo parent? Transport group? Mabilis sabihin sa mga ibang tao na may pera, bakit sinasanay mo yung tao sa ayuda? Pag marami kang pera, mabilis pong sabihin yan. Pero nasubukan ko na, may mga kaibigan ako nung bata ko, nasa depressed area sila, yun yung mga kalaro ko. Hindi mo pwede, ang 100 pesos, pag may nagbigay sa amin dun, masaya na kami. Diba? So again, hindi ito binibigay para ibotos ako. Binibigay ito, wala pang eleksyon. Diba? Binibigay ito para makatulong sa tao. Yung tupad, 200 million every year. And alam nyo, under Congressman Yap, yung AX, yung tupad, 200 million, divided to 140 barangays. Bakit? Kasi yung traditional is lalapit ang kapitan sa opisina ng congressman, lalapit ang mayor sa opisina ng congressman, pipila yan. Pati yung mga tao pipila, hihingi ng tulong, di ba? So pag pumila sila humingi ng tulong, yung mga nakapunta lang sa congressman ang mabibigyan. Pero whereas kung pinatawag ko yung mga kapitan, 140 kapitan, sabihin ko sa inyong, Kap, may 200 million tayo na tupad ngayon ha,
I-divide natin ang 140, then hanapan nyo ng mga beneficiaries, yung mga nangangailangan. So, ganun ang ginagawa ko. Hindi ako yung pumipili, kapitan, kasi mas alam nila yung nangyayari sa kanilang mga barangay. Mas kilala nila yung mga taga-barangay nila na nangangailangan ng tulong. Pagdating sa social services, yung mga AICs naman, nagpapatulong ako sa mga kapitan, councilors, mayors, tinutulungan lang ako hanapin yung mga kailangan ng mga burial assistance, kailangan ng mga allowance. So, tulong-tulong talaga. Pero tingnan nyo to, ma'am. Imagine, every year, 200 million na AICs, 200 million na tupad ang nadadala natin sa Benguet na di-distribute sa 140 barangays. Just imagine yung economic impact ng pera. So yan po yung dun sa ayuda. Yes, social services. Social Oo, services. yung ayuda naman, yun yung tawag ayuda, kaya lang nadidemonize siya minsan. But again, it all depends kung ano kung ano yung purpose mo, 'di ba? So another comment dito sa pagbigay natin ng assistance o ng ayuda, andun daw kayo. So nagmumukhang galing sa inyo. No. Siguro yung nag-comment, baka lang po hindi kayo nakapunta dun sa ayuda. Ginagawa yan sa public gym. And then, nagsasalita kami. Alam niyo yung sinasabi ko? Ang matatanggap niyo po sa tupad for 15 days na trabaho ay 6,450. Yan po ay galing sa pera ng national government. Kaya po, palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil galing yan sa buwis na binabayaran nyo. And then, I see to it na sinasabi ko sa kanila, kapag yan ay may bawas, ireklamo nyo sa akin at fa-file natin ng kaso yung manghihingi sa inyo kasi bawal ang manghingi ng balato. Bawal yun. So, kaya ako nandoon to guide. Kasi sa Quezon City, may cases tayo. 10,000 yung pinirmahan, ang natanggap 2,000. Pero dito sa Benguet, never nangyari under my watch. Bakit? Binabantayan ko So ganyan po ang nangyayari kapag namimigay ng ayuda. Yes, but Sasalita ka sandali, tapos pagkatapos ko magsalita, iiwan ko lang yung McDonald's burger. Kasi yung burger, galing naman sa pera ko yan. Bakit? Nasubukan ko mamigay ng assistance na may food na nakahanda yung mayor para sa amin. Then, yung mga beneficiary nandun nakatingin lang. Kaya hindi ko nakain yung saging, binigay ko dun sa bata. Sabi ko sa sarili ko, huling beses na to na pupunta ako ng payout na wala silang kinakain. Ang burger, 45 pesos lang. Ang jungle juice, 5 pesos lang. So that is only 50 pesos. Kaya every time na may mga payout burger, sabi ko, pag nakuha niyo yung pera, ikot kayo sa likod, kunin niyo yung burger. At pagkatapos ko magsalita, umaalis na ako. Hindi ako humahawak ng pera. Hindi ako humahawak ng pera na ako nagbibigay. Yung forms, hindi ako nakikialam. Hindi trabaho ng congressman ang mag-abot ng pera. Hindi rin trabaho ng congressman ang pumirma ng forms nila. Ang trabaho ko lang, ipaalam sa kanila na bawal yung hihingian sila, babawasan sila. Yung mga nangyayari sa ibang mga lugar na nababawasan, ito pinipirmahan, yun lang yung ginagawa ko, awareness. And isa pa, every payout, sinasabi ko yung services natin na kaya tayo marami natulungan kasi every payout, sinasabi ko na lahat ng mga may sakit na taga-Benguet, libreng ipagamot sa lahat ng government hospital. Alam nyo, simula 2020 hanggang ngayon almost 3,000 mahigit o 4,000 ang naipagamot natin sa baba sa Manila. Heart Center, Lung Center, Kidney Institute, halos na sa 4,000. 4,000. Yeah, yung toll gate, yung gasolina, yun lang yung sagot natin. Pero yung medical assistance nila, yung guarantee letter, galing sa national government yun. Pero kaya nga proud ako sa Benguet kasi sa Benguet, kaya naming sabihin kami mga taga Benguet na sa Benguet, libre kami nakakapagpagamot pag wala kaming pera sa mga government hospital. Malaki na ang naiambag nyo sa healthcare. Yes, 250, hindi ako yung national government. Of course. 250 million na medical assistance ang nailalagay ko sa Benguet General Hospital alone. Puwera pa sa Baguio Gen. So 250 million a year, sa span ng 3 years, kumita na 100 million ang Benguet General Hospital. Alam niyo anong ginawa ni Governor Digla sa 100 million? Ipinatayo niya ng annex building. Kasi ang plano namin, gagawa kami ng cancer center, padadamihin namin dialysis machine, bibili kami ng ultrasound machine, CT scan machine, MRI machine, mas padadamihin namin yung services ng Benguet General Hospital. Kasi proud ako dahil ang province namin may magandang hospital. Diba? Kung titingnan nyo ang Baguio, may Baguio Gen, pero ang Baguio Gen, alam nyo, sa national government yan. Ang Baguio City, wala silang hospital ng city. So, ang Benguet ay? May sarili tayong provincial hospital. And may mga district hospital tayo, nilalagyan rin natin ng fund para mapagamot yung mga may sakit na pwede na sa district hospital. So, that's your healthcare program? Yes, kasi para sa akin, doon ako talaga tumututok Kapag marami tayong napagamot, for me,
yun na yung kayamanan ko sa buhay. Alright, let's read one comment here. Medyo binaliktad yung pangalan kaya hindi ko ma-pronounce. Yung mga tumatakbo na walang nagawa at hindi kayang tapatan kahit kalahati lang sa nagawa ni Congressman Yap. Malamang supporter nyo to, sir. Manahimik na lang kayo. Syempre, I always encourage na huwag tayo makipag-engage sa mga away. Lagi ko sinasabi sa campaign sa mga caucus, let us spread love. Kasi yung hate, yung paninira, it will cause divisiveness. And kailan ba nakatulong ang paninira sa isang probinsya? But kung tayo, mamahalin natin yung mga naninira sa atin, hindi natin sila papansinin, magtutulong-tulungan tayo, mas gaganda ang probinsya natin. Alam nyo, I always say dati, noong 2020, nung nalaman kong second class province, dreamer kasi ako eh. Mahilig ako mangarap para sa probinsya. 'Di ba? So sabi ko noong 2020, every time na nagsasalita ako sa mga stage, sa mga tao, huwag kayong mag-alala, may awa ang Apo Diyos, balang araw ang Benguet ay magiging first class province. Palakpakan sila. Pero syempre naiisip ko, baka hindi naniniwala sa akin to. But again, nothing is impossible kung tayo ay magtutulungan. And then ngayon 2025 January, ang Benguet first class province na. It is because sa aming lahat ng mga taga Benguet, sa mga officials, sa mga taga Benguet, lahat. Ako para sa akin ang credit na sa aming mga taga Benguet. Kaya kami naging first class kasi nagtutulungan kami, nagmamahalan kami, nagdadamayan kami. Kaya kami naging first class. And wala kaming hindi kayang lagpasan dahil nagsasama-sama kami. Kaya nga, ang pakiusap ko, malapit na nung matapos yung election, huwag tayong mag-away-away para sa mga politiko. Kasi ang mga politiko, they come and go. Pero ang family will always be a family. Kaya let us always promote love. Alright, balikan natin yung tanong ko kanina. Napakarami nyo daw property. Inumpisahan niya yung explanation Real estate. Yes. Alam nyo, kung ikikwento ko yung dati ko buhay, Namili daw kayo namili ng lupa. ay, Napayaman yung mga realtor natin. saan? Benguet? Sa Baguio. Sa Baguio. Ganito ikwento ko muna. Sige po. Sa real estate, noong 2010, sabi ko nga, nabigyan ako ng tao na hindi naman expected na dadating sa buhay ko. Tinuruan niya ako. Sabi niya, mamili ka ng property sa Morato. After 2 years, utangin mo sa bangko, mag-down ka lang ng 20%. Tapos after 2 years, magdo-double yan. I-flip mo. So bumili ako, lakasan ng loob. Pag bata ka, 20s ka, lakasan ng loob yan. So lakasan ng loob. Down ako ng 10%, 20% sa property. 2 property yung una ko nabili sa Morato. Pagkatapos, Timog pala. Morato area, Timog Avenue. So binili ko siya, I think 70 million. Inutang ko siya eh. So 270 yan. 20%, humiram ako sa bangko. Pagkatapos nagbabayad ako ng interest. After 2 years, nung flinip ko yung isa, yung flinip ko, umabot na siya ng 145 million. So yung isa, kinip ko kasi may tenant may income, bangko. So yung isang nabili ko, bumili ako sa palayo naman. Kasi kapag binenta mo to, tumataas ang presyo eh. So kung bibili ka ulit sa area na yun, tataas. Lumayo ako papuntang Alabang. Sa Alabang, bumili ako ng 2 property, commercial. So after 1 year mahigit, nag-double yung presyo, binenta ko ulit yung isa, lumayo naman ako. Pumunta naman ako ng Silang. So natuto kang mag-bankroll tsaka mag-ikot. Yes, kasi that time, ang real estate, paangat eh. Kung ngayon ka magsisimula, mahirap. Kasi ngayon, peak na yung price ng mga pero nung pandemic, doon ako namili sa Baguio. Kasi wala naman akong problema sa Benguet. If may chance na mamili sa Benguet, i-develop, gawin negosyo, maka-employ ng tao, why not? Kaya lang kasi, bilang realtor, titingnan mo kung saan mas may potensyal. Katulad may nabili ako sa Bukokan, sa Baguio. So ngayon, natayuan ko, BDO na nagre-renta. Meron ako nabili sa old hotel. So ngayon, nabili ko siya, pinarent ko siya dun sa may-ari ng hotel, tapos may mga restaurant nagre-rent. So, yun yung mga binili ko. Sa Benguet, alam nyo, anong property lang nabili ko? Isa lang. Sa may hindi pala isa. Sa may Baptisi, isa. Sa may Bekel, isa. Tsaka isa yung bahay ko sa Longlong. Kasi dahil kaibigan ko si Jeffrey Tasio, kanya yung property. Sabi niya, bro, magtayo ka ng bahay dito para magkapit bahay tayo. So again, 3 lugar, kung hindi ako nagkakamali, 3 lugar lang sa La Trinidad. Outside La Trinidad, wala. Pero sa Chismis, bumili daw ako lupa sa Takadang, bumili ako lupa sa ganito. Etong nakakatawa, alam nyo daw anong gagawin ko sa lupa? Magdadala daw ako ng inchik galing China, tapos magtatanim. Does that make sense? Or logic? But again,
minsan nasasaktan ako pag yung paninira nyo, yung kinakalat nyo sa tao mali. Kasi parang minamaliit nyo kami mga taga-Benguet. Doon lang ako nasasaktan. Hindi ba kung ikaw, sasabihin mo sa mga taga-Benguet na, pag binoto nyo si Congressman Yap, magdadala ng mga inchik galing China, magtatanim ng gulay dito, kakalabanin kayo mga farmers. Hindi ba parang ang baba ng tingin nyo sa amin mga taga-Benguet pagka ganun? Total, kayo na rin ang nagbukas. How do you feel when they call you, the name calling during this election has become more below the belt than expected, especially in Benguet. People call you alien. Alien? Okay lang naman kasi kung ganito ang mukha ng alien, hindi na siguro masama, di ba? Capable ka pa bang masaktan sa mga tinatawag nila sa iyo? Ayun, tawag, sabihin akong inchik, okay lang yun. Ang ancestor ko, taga China eh. Pwede ko bang ikahiya yung mga ancestors ko? Di ba? Yung father ko pinanganak sa Mindoro, yung mother ko pinanganak sa Caloocan. Nung pinanganak ako, they are both Filipino citizens. So, Filipino citizen ako sa birth certificate ko. And syempre, lumaki ako sa Pilipinas, Tagalog ang salita ko, lumaki ako sa Quezon City. Di ba dati, sabi nila noong 2022, taga Davao daw ako? Hindi ko sila kinokorek kasi para makita kung gaano sila kasinungaling. They don't do their research, di ba? Tamad sila mag-research, basta kuha, bato. So, the name calling. Okay lang, sabi ko, kung tawaging inchik, tawaging kang alien, kung ganitong itsura mo, okay na siguro. Mas maganda na yung ganun, kesa naman tawagin ako Dingdong Dantes, pero hindi ganito mukha ko, di ba? Palabiro pala si Congressman. Marami ang nagulat nung kayo ay nag-file ng libel case. Sinasabi nila na kapag ikaw ay nasa politika, dapat hindi ka onion skinned or pikon. Napikon ka na ba? No. Nasasaktan, oo, pero hindi ako napikon. Kung onion skin ako, 2022 pa lang. Diyos ko, ang dami ng kasinungalingan. Di sana lahat yan pinagsasampahan ko na. Pero hindi. Sabi ko, sige lang kasi ganyan lang dito. Pero ang iniisip ko, last campaign ko na to. Again, ito ba ang gusto kong ipamana sa mga susunod na henerasyon? Na pagka may kampanya, sisiraan mo kahit hindi totoo? And yung sinampahan natin ng libel, sobra naman. Parang grabe naman. Kumbaga, pag hindi natin sinampulan yan, actually meron pa pong kasunod. Kaya wag po kayo mag-alala. May kasunod pa po yan. So, yung mga fake account, wag po kayo mag-alala. Tinutuntun na kayo ng NBI Cybercrime kasi kayang habulin eh. Dahil humingi na kayo ng tulong sa ating NBI Cybercrime Unit. Tsaka meron din tayong kinuha na yung mga computer, magagaling sa computer eh. So, it takes time but kahit after election, itutuloy ko yung pagsampa dun sa mga fake na fake pages kasi kayang kunin. So, akala nila kasi di kayang kunin dahil pag ordinary ka, hindi mo kaya but you will be amazed nung pinakita sa akin ng NBA paano gagawin. Sa ngayon, meron na sila na-identify. So, sa tingin nyo, tama lang na you filed this case at this time? Yes, kasi sa totoo lang, kapag hindi ko look, last election ko to. Majority ng iniikutan natin, mararamdaman mo yung pagmamahal nila sa atin. Pero kapag dating ng 2028, hindi na ako tumatakbo, again, ang tanong ko sa mga taga-Benguet, ang gusto ko bang ipamana sa kanila yung politika na puro siraan? O yung gusto kong ipamana sa kanila yung ginagawa ko na inilalatag ko yung platform ko, yung mga nagawa ko? At sinasabi ko sa kanila yung mga plano pa natin sa Benguet. Hindi ba mas maganda kung ganun? Ang pagkakaalam ko sa campaign is platform, tama? Dapat. Pero nagulat lang ako kung puro paninira, kawawa naman yung tatakbo na walang pera. Kasi syempre, kung yung kalaban ko may pera, kaya nilang, di ba? Kumbaga kaya nila mag-employ ng ganito, mag-employ ng ganyan, or kung ano man. Di ba? Kawawa naman. Kaya importante sa akin platform. Katulad meron akong kalaban. Pag sinabi kong kalaban, kalaro hindi kalaban literal. Kalaro sa eleksyon. Ini-endorse ko pa siya every campaign. Sabi ko na hindi ako pinanganak sa Benguet. Pero dumating ako sa Benguet 2020, inampun niyo ako legally adopted by Sangguniang Panlalawigan. Minahal ko kayo, pinagsilbihan ko kayo, 'di ba? And lahat ng tulong na kaya kong dadalhin ko pa. Pero dun sa mga hindi nyo kaya natanggapin dahil sinasabi nila hindi ako pinanganak sa Benguet, you are free to vote my kalaro. Andyan si Jerome Wakat, number 3 po sa balota. Ini-endorse ko siya. Because natutuwa ako kay Jerome Wakat, never siyang nanira ng kandidata and never din siyang siniraan. Kaya yun ang gusto ko, ma'am. Yun ang gusto ko, yung kandidatong hindi naninira, platform lang.
'di ba? Okay. So that's about the libel case. Hindi na natin siya pag-uusapan in detail because ongoing nga itong kasong to. Yes. Let's read one comment here from Felicitas. Nalungkot naman ako sa sinabi nyo na last dance nyo na ngayon. Sana tapusin mo na ang 3 terms para tuloy-tuloy ang development. Ma'am Felicitas, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa inyo sa tiwala nyo sa akin. Kaya lang kasi gustuhin ko man, 2019 ako nag-start na pagiging congressman. So hanggang 2028 lang siya. Kung papayagan nyo pa ako, Ma'am Felicitas, na mga manalo ngayong May 12, matutuloy ko siya hanggang 2028. But wag po kayo matakot because sabi ko nga lagi, dito na ako sa atin ako. Dito na ako sa Benguet nakatira and dito na rin ako mamamatay sa ating probinsya. Kasi mahal na mahal ko yung probinsya natin, hindi ko naiiwan and I will continue to serve. Marami naman akong kaibigan ng mga senators, pwede akong tumulong. 'Di ba? Pwede ako maging conduit ng senators papunta sa mga nangangailangan sa Benguet. So yan po yung sagot sa comment ni Ma'am Felicitas. Yes, and marami pang taga Benguet syempre na gusto ko maraming apelido na maging congressman ng Benguet, hindi lang Yap, 'di ba? Okay. Sinasabi nila na pagtakbo mo ngayong congressman uli, hindi na magkakaroon ng puwang ang ating kabataan to have a congressional seat or go into politics. Kaya nagtaka ako bakit. So, kasalanan nyo ito ulit. I mean, siguro sinasabi nila na baka hindi na ako bababa. Again, sinasabi ko nga na last na takbo ko na to, kung may intention pa ako tumakbo ulit, bakit ako nagsasabi na last na takbo ko na? And sabi ko nga, kung titingnan nyo yung history ng Benguet, di ba sinasabi nila na pag nanalo daw ako, wala nang puwang yung mga kabataan. Kung titingnan nyo sa history ng Benguet, since 1980 hanggang 2019, dalawa lang ang apelido na naging congressman natin sa Benguet. Dalawa lang. So ako ba yung hindi nagbigay ng puwang sa ibang mga tao? Di ba? Second term ko, papunta akong third term, pagkatapos titigil ako, it's either yung kaibigan namin, tatakbong congressman, si Romeo Salda, o di ba, or Governor Melchor Diclas. At least magiging iba naman yung apelido, dadami. Hindi lang dalawa. You realize that you've earned the ire of a lot of people because of your entry into Benguet. Maraming naiinis sa'yo. Maraming kalaban na gustong tumakbong politika na gusto nilang maghari-harian sa Benguet na naiinis sa akin. Pero as the people, as the ordinary people of Benguet, tanungin nyo kung mahal nila si Congressman Yap, tanungin nyo kung mahal ko sila. Nabili nyo daw ang boto ng mga tao dahil sa dami ng mga nabigay nyong galing sa inyong pondo. Look, sa halagang 5,000, ibobotos ba nila ako? AIX? Sa halagang tupad na 6,450, iboboto ba nila ako? Kaya nila ako gusto dahil nakita nila ang congressman may ganitong programa pala. Yung scholarship pala, pinopost lang ng congressman yung mag-apply, makakakuha. Yung tupad, nakita nila na, every barangay may nakakatanggap ng tupad. And nakita nila na lahat ng mga may sakit, nabigyan natin ng pag-asang mapagamot. Sabi ko nga, maiiyak kapag nakita mo yung mga nagpapasalamat. Hindi nila kailangan magpasalamat sa akin, pero nagpapasalamat pa rin sila. Kahit na yung nagpapasalamat, sabi niya, yung sabi daw ng asawa niya, pag nakita si congressman niya, magpasalamat. Sabi ko, asa na si uncle? Patay na. Isipin mo, nakuha pa rin nila magpasalamat sa akin. Again, kaya tayo gusto ng taga Benguet because nararamdaman nila yung pagmamahal ko sa kanila. Yun lang ang pagmamalaki ko. Development, ayuda, pagpapagamot, hindi ko pwede pagmalaki ang pera ng gobyerno yan. Ang kaya ko lang ipagmalaki yung pagmamahal ko sa Benguet. Yan lang ang kaya ko ipagmalaki. Alright, let's read another comment. Sir Congressman, sana po mabigyan ng pansin kaming mga backyard hog racers. From RM Gurani. Mukhang may issue itong mga backyard Yes, sir. hog racers natin. Would you like to comment? Yes, sir. Una-una, gusto ko lang po sana baka pwede kayong makapasyal sa amin or mag-iwan kayo ng number sa amin, paano kayo makontak, and educate me kung paano ako makakatulong sa inyo. How can I help you? Kasi katulad ngayon, pwede natin ilapit sa Department of Agriculture yan kasi si Secretary Kiko Laurel Chu is very aggressive. Pag may linapit ka problema sa kanya, ayan kagad yung solusyon eh. Kaya nga, Uncle, sana mabigyan ng chance na mailapit nyo sa office namin para magawa namin ang solusyon. Because every sector na may problema, ginagawa natin ang paraan. Alright, sa inyong pag-ikot po, nung caretaker kayo, ngayong full term nyo as congressman, ano po ba ang nakikita nyong pulso ng Benguet? What does Benguet need primarily? Top 2 concerns. Unang-una, kalsada.
Pangalawa, tubig. 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 Kasi katulad ngayong araw, hindi pa ako nakakaligo. Kasi kanina umaga, walang tubig sa amin. So, mamayang gabi ako maliligo pag uwi ko, pero hindi naman ako mukhang hindi naligo, Ito ay di ba? sa Itogon. Yeah, sa Itogon. So, maraming lugar na walang tubig. Kaya nga, simula nga naging caretaker ako, naglalagay ako ng fund para sa mga water system. Mhm. Nagkaroon pa nga ng mga programs na solar water system eh. 'Di ba? So, para sa akin, tubig and kalsada. Kaya ngayong kalsada, marami tayong nilalagay ng mga road opening, road concreting. Siyempre, minsan mga kailyan, may abala pagdating ng road concreting. Katulad sa KM 325, I'm sure, ma'am, na traffic ka doon. Ay, Nag-cause hindi ng na lang traffic. po ako dumadaan doon. Naglo-long cut na lang But po kami. Because development is like that. Katulad kami, nabuhay ako sa Araneta Avenue ng how many years? 5 years? Binuno ko yung ginagawang Skyway. Mhm. Sobrang traffic. Pupunta lang kami SM Center Point. Mas mabilis pang maglakad kaysa magkotse. But again, nung natapos yun, sobrang ginhawa. Pagbaba mo ng Skyway, bahay na namin. So napakarami nating ginagawang infrastructure projects. Yes. Kasi, Kailangan ng Benguet pa rin. yes, kailangan pa rin ng Benguet ng mga kalsada, yung mga road opening. Ito, katulad nito, galing ako ng Barangay Takadang kahapon. Pag galing ko ng Barangay Takadang, kausap ko yung community, narinig ko yung grrrr, mga motorsiklo, Mhm. mga dirt bike, isang grupo, nagdatingan. Tapos sabi ko sa kanila, narinig, dati ba naisip nyo na magkakaroon ng mga motor na dumadaan dito? Sabi nila, hindi. Alam nyo ngayon, ang dami na nagkakamping sa Barangay Takadang. Ang dami kong kaibigan na taga Manila. Sayang kung hindi ka namin abutan, nandiyan ka pala. Saan sila nag-stay doon? Saan sila bibili ng pagkain doon? Historic nga itong paggawa natin ng kalsada sa Takadang, pati na ang kalsada at pagpapaayos ng eskwelahan sa Bantik sa Itogon. Because I always want to give hope. Yung mga taga-barangay Takadang na nawawalan ng pag-asa eh. Binigyan lang natin sila ng pag-asa. Sabi nga nila, bakit ka naglagay dyan ng ganyang kalaking kalsada? Ganyang kalaking budget? 400, 500 million? Ilan lang ang botante dyan? But again, it is not about the vote. Sabi ko nga, wala akong plano tumagal sa politika. 'Di ba? But it is to give hope to the people na mga nawawalan ng pag-asa. Alam nyo, go around. Punta kayo sa Benguet, sa mga malalayo, Barangay Losod, makikita nyo yung tao nawawalan ng pag-asa. Pero nung nalagyan natin ng kalsada, 170 million yung kalsada sa Barangay Losod, masaya sila, nakita nila na ginagawa na, nilalaparan na. Mhm. Tapos soon, magko-concreting na doon. Naikot nyo ang mga lugar sa Benguet na maraming nagsasabing madalang ang nakakabisita. Yes, because sabi ko nga, I always want to give hope. Yan ang pinaka-importante na pagpunta ko dun sa isang lugar na yon, pag alis ko, next year, may kalsada na sila. Mhm. Then pag nangyari yun, nabibigyan sila ng pag-asa. People from other barangay, mababalitaan nila yan, and aasa sila na pupunta dito si congressman. Alam mo ngayong campaign, meron akong 5 caucus per day. Umaabot ako ng 6 caucus. Alam nyo bakit ko ginagawa yon? Because special request sa akin yun. Gusto lang nila daw ako makita kahit daw wag ako magsalita kung wala akong boses. Mhm. Kaya nga, So touch talaga ako. umiikot kayo. Yes, kaya sobrang touch ako dahil hindi pa election, umiikot na ako. You've been known to use a chopper to go from municipality to municipality. Not every time because At nabatikos din kayo dito. bakit naman po? Pera naman natin yung pinababayad at hindi naman pera ng gobyerno. And ang tanong ko lang, ano po ang masama kung mag-chopper? Hindi ako nagcha-chopper dahil sosyal ako. Nagcha-chopper ako kasi katulad sa Takadang, Sunday, kailangan kong pumunta doon. Gusto nila ako makita sa Ampukaw. Gusto nila ako makita sa may Stabosa. So, paano ko magagawa yun? But, hindi laging chopper kasi nakakatakot. Alam nyo ba, pag sumasakay kayo sa chopper, 50-50 ang buhay mo doon. Lalong-lalo na sa atin sa Benguet. Sa Benguet, 50-50 kasi yung terrain, yung weather, hindi mo masasabi eh. But again, I risk my life na makapunta sa isang barangay para magbigay ng pag-asa na narating sila ni congressman. Mhm. But hindi naman laging chopper. 'Di ba? Pagka marami lang yung schedule na sunod-sunod, kailangan ko pumunta ng Congress, ganun. Tsaka lang tayo nagcha-chopper. Sabi nga nung wife ko, chopper ka ng chopper, paano kung namatay ka? Sabi ko din, good. Not everybody is given a chance na mamatay para sa probinsya niya. Mukhang bawat galaw nyo nababatikos. Again, ang Ano pa bumabati ho ko, ba ang hindi pa na ibabato sa inyo na paratang? Kumukulang pa ba? sa totoo lang, yung paratang wala na eh. Masakit siya dahil syempre tao rin ako. Pero
Hindi ko maintindihan ba't ganun. Pag ako may nasabi, palalakihin nila. But with good intention, kukunan nila ng ibang angle, palalakihin lang. Kaya ingat na ingat ako magsalita. Prangka akong tao, lahat sinasabi ko. Ine-echo ko yung sentiment ng mga tao. 'Di ba? Tapos palalabasin nila, iti-twist nila, ganun. But again, sabi ko nga, dun sa mga naninira sa akin, huwag kayong mag-alala kasi after this election, i-expose ko lahat kayo. Ayaw ko lang ngayon kasi I don't want to engage sa ganito. Pero after Aasahan namin election, na babalik kayo dito sa show oo natin. naman, ikwento ko sa inyo lahat kung ano ugali ng mga yun. 'Di ba? And yung mga na-identify ng mga NBI, pag-file ko ng kaso, kayo ang unang-una makakaalam, but I will do the filing after election na. Yung isa na sample na natin, naka-file na ngayon. Pero yung page, Nandun pa rin. nandun pa rin na nahanap na kung sino yung nag-ooperate. Alright. So sabi ko sa NBI, mag-file tayo ng case after election na lang kasi parang medyo busy rin Okay. Nabanggit nyo ang infrastructure projects. Hindi maiiwasang itanong ito. Nahihirapan daw or nagko-complain ng mga contractor dahil may SOP daw po kapag merong infra sa Benguet. Napupunta daw po sa inyo ito. Okay. Bakit walang nag-file ng formal complaint? Bakit puro verbal? Bakit pag tinatanong ko yung DPWH, tinatanong ko kamusta yung mga contractor, may reklamo ba? Wala silang reklamo. And wala naman akong tinanggapan sa kanila. Sabi ko nga, prove it. Wala. Wala akong tinanggap sa kanila. Bakit? Nagbibigay nga ako ng sweldo ko tapos kukunin ko pa. Again, lahat yan ang paratang. Mabilis magbintang. But ang sabi ko nga, magsalita kayo ng live sa Facebook nyo. Kung sino kayo yung nagko-complain, magsalita kayo ng live na kayo mismo ay kinunang ko. Hindi nila magagawa yan. Bakit? Pwede ko silang file ng libel kasi hindi totoo. Ang libel, yan ay depensa mo kung sinisiraan ka. Then again, kung totoo yan sinasabi nyo, huwag kayo matakot sa libel. Kasi di ba pag makita mo chismis lang yung kumakalat. And then, ma'am, meron na ba lumabas na tao na ako po ay si ganito, ganyan, ako po ay hiningian? Walang lumalabas na ganong tao. Laging puro chismis. Mhm. But ang tanong ko, ako ba yung bagman dati ng Benguet? Ako po ba yun? Di ba bakit nila nasasabi? Paano nila alam yung SOP? Ako nga, hindi ko nga alam yung SOP. So yan po ang sagot ni Congressman Yap sa mga nagko-complain na merong SOP napupunta sa bawat infrastructure project dito sa Benguet. Yan, pagdating ko sa Benguet, ang reklamo kagad sa akin ng mga sectors ng mga construction, 2 tao lang daw dati ang contractor ng Benguet. Yan yung complaint. Kaya sabi ko sa DPWH, make sure wala monopoly, lahat pwede mag-participate. 'Di ba? And sabi ko nga, kilala ko naman sila, ayoko lang maglagay ng pangalan. And isa nga dun sa 2 contractor, umamin na bagman siya noong 2019 or 2022 election. Inamin niya mismo na dati siyang bagman. 'Di ba? Again, ako, may inamin ba ako? Wala. Kasi wala naman akong ginawang ganun. Ngayon, kung sila umamin na bagman sila dati, di sana, sila yung tanungin nila. 'Di ba? And yun lang ang lagi ko sinasabi. Maglabas kayo ng ebidensya, I will resign. Kasi kung puro chismis, kawawa ang taga Benguet. Alam nyo, kung gusto natin mag-allege, kaya ko rin mag-allege. Kahit totoo nga, sabihin ko, kaya lang, ayoko lang ng paninira. Alright, kakabit ng infrastructure projects, hindi mamatay-matay ang isyong ito. Rock netting. Rock netting, that started, wala pa ako sa Benguet. Alam natin yan. Kung i-deny nila, panahon pa lang ng former congressman, may rock netting na. Bakit? Tiningnan ko yan kasi nung ginawa nilang issue, inisip ko, ako ba nagdala ng rock netting dito? Nung tiningnan ko yan sa GAA, pwede ako maglabas ng ebidensya kung i-challenge nila ako. And let me quote, panahon pa lang ni Congressman Ronnie Cosalan, may rock netting na. Kung i-deny nila yan, ilalabas ko yung GAA nung panahon niya. But I would not say na siya ang naglagay niyan. I would not say that. Kasi ang rock netting is part of the program ng national government. Katulad nito, meron tayong tinatawag na BLIS, tama? Yes. Ang BLIS, ang program niya nung tinanong ko, road opening, road concreting, kanal, slope protection, rock netting. Yan ang nakaprogram sa BLIS. Ang BLIS, ginawa yan, wala pa ako dito. Hindi pa nga ako congressman nun. So again, uulitin ko ang rock netting panahon pa ni Congressman Ronnie Cosalan. Pero, hindi ibig sabihin siya ang naglagay. Mhm.
Government ang naglagay niyan. Kaya walang pwedeng sisihin. Hindi ko pwede sabihin si Kong Ronnie nagsimula. No, hindi. Walang kinalaman si So, Congressman hindi Ronnie mo dito. project ang Hindi ko project ang rocknetting. Ang project ko, alam nyo ano? Rockshed sa Quezon. Dahil bawat makitang rock-netted area, sasabihin, ay, may cut dyan si Yap. Because that is easier to said. Mas mabilis sabihin yan. Tingnan yung ilaw, ang ganda-ganda, ang dami nagko-comment, anong sasabihin nila. Mura lang ang puhunan yan. 'Di ba? Pero again, bakit hindi kayo nag-supply sa DPWH? Bakit hindi kayo nagreklamo sa DPWH? Ang trabaho ko, pag sinabihan ako ng DPWH na, kung ito po yung kailangan na funding para sa bridge, popondohan ko yan. Katulad na itong Pilando Bridge, Sige po, 1.2 billion. ikwento Popondohan ko. natin ang proseso. Dahil hindi naman po lahat ay naiintindihan kung anong ibig sabihin na, ay, DPWH project yan. Galing lang yung pondo sa congressman's office. Yes. Una-una, yung pondo hindi galing sa congressman's office. Galing yan sa DPWH. Ang trabaho ng congressman is lumapit sa mga sekretary na, SEC, kailangan namin ng Pilando Bridge. So, ang gagawin namin, lalapit kami sa SEC. Pag hindi kami pagbibigyan, lalapit ako sa mga kaibigan kong senator, sila lumapit kay SEC. Kaya nga, pasalamat ako kay Senator Raffy Tulfo eh. Kumbaga, yung bridge, nakahingi siya kay Secretary Manny Bonoan ng 150 million sa Pilando Bridge. Then sa AXIS party list, si Congressman Erwin Tulfo, humingi din siya ng 150 million para sa Pilando Bridge. So talagang concerted effort palagi ito. Yes, hindi lang si Congressman Yap. Sabi ko nga, kapag walang tulong na senator ng AXIS party list, walang Congressman Yap sa Benguet. So yun ang proseso. DPWH. Ngayon, ganito yan. Hindi ako maglalagay ng presyo, hindi ako yung maglalagay kung sino gagawa, paano susukatin. Anong alam ko dyan? Graduate ako ng architecture, pero ang alam ko mag-drawing ng bahay. Pero hindi nga ako licensed architect eh. Again, ganito yan. Lalapit sa akin. Sasabihin nila kung yung bridge namin sa may Balili, Pondohan naman. pondohan sa may, yung Pines Park Bridge sa may Balili, Trinidad. Ang gagawin ko, papapuntahin ko yung DPWH. Sila magsa-survey, maglalagay ng presyo. And then, pag sinabi nila sa akin 50 million, ang gagawin ko doon, magre-request ako sa secretary kasi hindi kasama sa NEP. Ang NEP is yung mga kalsadang National Road, Halsema. Pag nasira ang Halsema Highway, automatic ginagawa yan ng DPWH kahit walang congressman na manghingi. Kasi national road yan eh. Pero yung mga Balili Bridge, Pines Park Bridge sa Balili, kailangan ng maglabi sa DPWH. So, lumapit ako kay Sec Manny Bonoan, lumapit ako kay dating Secretary Mark Villar, na pagbibigyan tayo ni ngayong Senator Mark Villar nung siya ay Secretary. Alright. Kaya may Pines Park Bridge tayo ngayon. So ganun ang nangyayari. Ganun nangyayari and hindi ako yung naglalagay ng presyo. Hindi ikaw ang pumipili ng kontraktor. Paano tayo makakapili? I mean, may bidding process doon. Kaya nga, siguro, yung mga bagman dati, baka sila alam nila yung proseso. And sabi ko nga dito, sila nga yung nagmamanipulate ng DPWH eh. Sila nga yung nagpapatakbo kasi sila may alam eh. Di ba? Negosyante ako, real estate ang business ko. Siguro kung pagdating sa realty, makapagpayo ko. Again, hindi nga ako engineer eh. Di ba? And sabi ko, never ko sinabi na ni minsan na, pagka magbigay ka sa akin, wala akong yan. Bakit? Hindi ko kailangan ng pera dito. Hindi, it may sound mayabang, sorry po. With all humility, hindi ko kailangan magpayaman sa Benguet. Ang gusto ko lang sa Benguet, mahalin nyo lang ako, okay na sa akin yun. Alright, so that is the issue about the infrastructure projects at itong rock netting, pati na yung bidding process, tsaka yung SOP. Meron lang akong kailangan isang batiin. Nanonood si Brian Galang. Good luck, Congressman Eric Yap, and good evening, Brian Galang. Thank you for watching. Punta tayo sa legislation. Ano ba ang mga natapos nyo ng batas dito para sa ating probinsya? Because of course, bukod sa power of the purse at ang influence ninyo, ito ang primary nating ginagawa, Yes. batas. Sa batas, yun na lang makarelate kasi 100 plus yung naging bills natin, 1,000 plus yung na-file natin Top bills. 2 or top 3 na pinaka-proud ka? Unang-una, pinaka-proud ako, yung Centenarian Law Act. Naku, nabatikos kayo dito Bakit? lately Hindi daw kayo ang nag-file nito. Si Senator Revilla. Sino Senator Revilla yung number sa balota? Basta, Anyway, clarify ganito. niyo, sir. Nag-file ako ng bill, ilinabas natin na Congressman Yap, kasama ko yung AXIS party list. That time, kasama ko pa si Congressman Duterte noon. Nag-file kami ng bill
na para yung 100 years old na Centenarian Law Act, ibaba naman sa 80. Para 80 pa lang nakakatanggap ka na kasi bihira lang umabot ng 100. So ang process nito ganito, ang congressman magfa-file ng bill. Ngayon, maglalabi kami sa mga kasama naming congressman to support. So sa first reading, babasahin niya na bill, ganito, amend, ganyan, filed by Congressman Yap, Congressman ganito, referred to the committee on ganito. So, marirefer yan, first reading. So, yun ang proseso. Yes. Pagdating na sa first reading, nalagay na sa committee, papatulong na ako sa Access Party List. So, may 3 congressman ng Access Party List. Ito talaga ang backup nyo, ano? Kasi number 68 sila sa balota, kaya sila ang backup ko, Access Party List. 'Di ba? So, 3 ang congressman ng Access Party List, nagpapatulong ako, tulungan nyo ako. Akong bahala sa Northern Luzon congressman, kayo dito, ganun. Tapos magpapapirma kami ng support. Kaya dumadami yung nagko-co-author. Dumadami rin yung nagpa-file ng principal. Diba? So, pag napasa sa committee yan, mapupunta sa plenary. Sa plenary, magkakaroon ng second reading and third reading. Pag nag-third reading, napasado na sa Congress, kailangan may counterpart sa Senado. So again, uulitin ko, pag napasa natin sa Kongreso at walang nag-file sa Senado, hindi yan pupunta sa Presidente. Again, pag na-file natin dito sa Senado, pag na-file natin sa Kongreso, nag-file ang Senador, itatapat yan kung parehas. Ngayon, pag merong discrepancy, magkakaroon ng bicameral. Ipaplansya namin yung hindi pagkakaunawaan. Pag naging iisa na yung bill namin, maaprubahan na yan, maratify na yan, aakyat na yan sa Presidente for approval. So si Bong Revilla, Senator, sa Senate po siya. Hindi ko sinabing Senator Eric Yap nag-file ng bill. Congressman Eric Yap lang po ako, sa Congress po ako. Ayan po, yan yung una. And pangalawa, 2 na lang para hindi sila makabaan kasi minsan ang bills boring eh. Ang pangalawa, para sa akin, ito yung pinaka-importante. Para sa isang taong hindi pinanganak sa Benguet, inampun ng Benguet, 5.5 years pa lang ako nakatira dito. Ang pinakamaganda para sa akin na hindi ko makakalimutan, isasama ko to sa hukay ko. Yung pong Benguet Day natin na November 23 is officially na iligay ko na sa batas. Napakasimple po nitong bill na to na isinabatas ang Benguet Day. Sa tagal po nating sineselebrate ito, ngayon lang nangyari. Kasi June 18 na nakalagay sa batas, walang nag-attempt na palitan. As in, chinek ko, walang nag-attempt na mag-file ng bill na i-amend. Kasi during June 18, we have our Benguet Day. But during June 18, do we celebrate our Benguet Day? Do we celebrate Adivay Day? No. We celebrate it during November 23. And this coming November 23, we are already 125 years old. How important is this? It looks very simple. Para sa mga kailyan ko, it is important because it is our birthright. Kumbaga yung birth certificate mo, just imagine, tayo, ang birth certificate natin, mali ang birthday natin. Hindi ba? Gusto nating itama? Again, naitama na natin, yung birthright natin nasa batas na, November 23. Yan po ay officially nasa batas na, Benguet Day na natin. Alright. Kasi lagi, sumusulat ang governor para sumusulat sa presidente para to proclaim non-working holiday, special non-working, para i-declare ng presidente. So, just imagine how many years, presidente lang ang nagbibigay sa atin na, i-declare namin, walang pasok ngayon. But now, until infinity or eternity, hindi na kailangan sumulat ng governor because Benguet is officially, November 23 is officially Benguet Day. All right. Could you tell us about your legislation on VAUSI? Sa VAUSI, marami akong pinupuntahan na yung mga rape cases. Kasi, tumataas po kasi ang incidence ng rape sa ating probinsya. Actually, kaya siya tumataas kasi tinutulungan ako ng mga pulis. They go house to house, nagbibigay sila ng seminar na alam nyo, sa mga kabataan na babae pag kayo ay ginawa ng ganito, ng ganitong tao, huwag kayo mahihiya, lumapit kayo kasi bawal dyan. So it's because of these cases that you filed this legislation? Yes, kasi alam nyo, ang dami namin napakulong. Yung mga iba nasa city jail na nga yung mga iba nasa provincial jail. Sabi ko nga, kung kinakailangan magpagawa ako ng mas malaking provincial jail, gagawin ko because rape has to stop. Kasi hindi tama yan. And then, yung mga iba nasisettle sila. Bakit? Ang nagre-rape kasi yung tatay. Ni-rape yung anak. Incest cases have increased. And some say na nare-report ito, it's a good thing. I don't say na nag-increase. I would say na nare-report to ngayon kaya nagiging aware tayo. Maganda yun kasi nagiging aware tayo. Ngayon maraming lumalapit sa atin sa office ko para magsumbong. Kasi kung dati,
hindi natin pinupush to, wala silang makakapitan, masasandalan, tatahimik na lang sila. Pero ngayon, alam nila nandirito ang anak nila, ang tatay nila si Congressman Yap, alam nila hindi sila pababayaan, malakas ang loob nila. Kaya lang minsan, nakakalungkot. Kaya nga may final akong bill, nakakalungkot dahil pag ang tatay ang ng rape, yung nanay ayaw nilang kasuhan yung tatay, ayaw nilang makulong kasi ang sabi sa akin, sino ang magpapakain sa kanila? Kaya nga meron tayong fina-file na bill na kapag nangyari yun, the government will take care dun sa pamilya. Hakanapan sila ng livelihood. So yan ang one of the legislations Yes. on BAUC. Yes, ipapasok natin yung livelihood kasi ang DSWD may livelihood sila. Ang DOLE meron silang livelihood. And this is based on experiences you've had on the ground. Yes, kasi personally nakita ko yung victim. Pinasyal ko pa nga sila sa SM, pinakain ko para at least kahit paano, 'di ba? Mawala yung lungkot nila. At maaawa ka 9 years old, 14 years old, 18 years old, ni-rape. Ni-rape ng tatay, ni-rape pa ng kapatid ng nanay. Sorry, hindi ko talaga mapigilan yung galit eh. 'Di ba? May isa pa akong pinuntahan, pastor siya, may ni-rape siya ang bata. Nung kinausap ko siya, nasa tuba siya, nakakulong na eh. Sabi ko, bakit mo rin-rape? Hindi ko po rin-rape. Hinawakan ko lang. Paano ka hindi mainis, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa mga pulis, do your job. Do your job. Kung may mangyari sa inyo, may magdemanda sa inyo, sasaluhin ko kayo. I will provide a lawyer for you. Kasi may gano'n, dinimanda yung pulis. Kasi sabi nung nanay, pinipilit daw ng pulis na yung tatay, rinrape yung anak. Ang bata ba? 14 or 16, nasa ganun age, tatlo sila, ni-rape ng tatay, ni-rape ng kapatid ng nanay. Sa tingin mo, magsisinungaling sila? Sinong anak ang magsasabing rinape siya ng tatay niya kung hindi naman totoo? Ang sabi pa ng nanay, kasi lagi napapagalitan niya, kaya gumaganti sa tatay. Again, lagi akong pinapalo ng nanay ko nung bata ako. Kahit naliligo ko, nakahubad ako, basa ako ng tubig, pinapalo ko ng sinturon. Nireport ko ba nanay ko? Hindi, kasi mahal ko nanay ko. So, walang anak na gagawa niyan sa kanyang magulang. Kaya nga, nakakita na ako ng rape victim, nakakita na ako ng nanay na ayaw niya makulong yung asawa niya, nakakita na ako ng nanay na halos sinapok niya yung biktima, inawat lang ng pulis. Sabi ko nga sa pulis, sana, yung nanay kasi sinapok niya talaga yung rapist dahil sa galit niya. Inawat naman ng mga pulis. Sabi ko sa pulis, sana inawat niya yung rapist. Bakit yung nanay yung inawat niyo? Babae yan. Diba? Again, masisisi mo ba yung nanay? Kung ako, mangyari sa akin yun, God forbid. Diba? Yun lang. So, you actively involve yourself in cases like this? Yes. Kasi sabi ko nga, I have to protect the youth of Benguet. Kasi sila yung kinabukasan ng Benguet. If I will not do this, then sinong gagawa? Nung wala ako, may narinig ba kayo na may nag-i-spearhead na politicians against rape? Wala. Alam mo bakit? Nakakabawas ng botong rape eh. Kasi ang rapist, may family. Ang rapist, botante. Ang rape victim, bata. But again, wala akong pakialam. Kung yan ang ikatalo ko, wala akong pakialam. Uubusin ko lahat ng rapist dito. Ipakukulong natin lahat yan. Balikan natin yung comment ni Ricky Ducas kanina. Kamusta ang mental health programs natin for Benguet? Again, makikipag-partner nga kami kila Sir Ricky. So, abangan nyo po to mga kailian ko sa Benguet kasi marami ako mga... So in the works pa to? Meron na kaming ilo-launch. So, si Kevin, yung sa staff ko, siya yung nag-aayos eh. Kasi importante sa akin to dahil ako mismo, meron akong anxiety. I call it also mental health. Of course. Mental health problem. 'Di ba? Umiinom ako ng Rivotril, pampakalma, para hindi mag-overthink. So, ganun eh. Kumbaga, sa bawat tao, lahat tayo tinatamaan ng mental health problem. If we will not accept it, hindi tayo hihingi ng tulong sa professionals, hindi lalala at lalalayan. So it's something to look forward to. I will read one comment because it's about a problem. Actually, marami tayong comments. Umaabot na tayo ng 150. Hindi na natin mababasa lahat ito. But this one, Congressman, mapansin nyo din sana yung bridge dito sa Pasdong. Nakakatakot na po kasi. Yes, kasi ganito po. Let me explain. Yung bridge kasi, may mga ibang bridge na Sitio Bridge. Ang Sitio Bridge, ang congressman, ang DPWH, hindi nila kaya maglagay ng fund. That's why I am working very closely sa mga candidates natin na mayor tsaka sa governor. Kasi kapag nanalo yung mga mayors, I will mandate them na sila ang magpagawa ng Sitio Bridge. Kasi kaya nila. O kung kunyari, 5 million yun, 5 million. Makapagpagawa sila ng 5 Sitio Bridge. Ako naman yung magpagawa ng munisipyo nila. Diba? So you're aware of this problem? Yes.
Ma'am, marami na akong nalakarang bridge. Yung mga iba, karamihan hanging bridge. And makikita mo yung mga bakal na tinatapakan, kalakalawang na. Hindi malabo lumusot yung paa mo. At marami mga bata, para makapunta sa eskwelahan, they will pass through that hanging bridge. Ang mga bata, wala silang alam eh. Tumatalon-talon pa sila nung nandoon ako. Pero hindi nila alam na delikado na yon. Kaya nga, ma'am, don't worry. Tinatrabaho na namin yan. Kinakampaign ko yung mga mayors ko, hindi ko sabihin yung pangalan nila para hindi naman pangit na nandito tayo sa show, di ba? So, kinakampaign ko yung mga lineup ko, yung mga mayors ko kasi gusto ko tutukan nila yung mga sitio bridge na hindi ko malagyan ng pondo because hindi na sa cloud ng DPWH. So, unti-unti ma'am, aayusin namin yan. Sabi ko nga, 2026 or now until 2028, I will call that the golden years of Benguet. Kasi pag nanalo tayo, marami tayong plans in store para sa Benguet. One question. Bakit po wala kayo sa BSU Forum? Yes, kasi 5 caucus or 6 na caucus ako at that time. And ang schedule namin kasi nakagawa na yan. So, alam ng tao na pupunta ako. 'Di ba? Alam ng tao na pupunta ako. Pag hindi ako pumunta, ilang tao yung nag-aantay na aasa na wala pala si congressman. Pero kayo ay hindi naman umiiwas sa mga forums na ganito. Nandito nga tayo ngayon, sinasagot natin, 'di ba? Parang ganito rin yung forum eh. 'Di ba? But again, yung forum sa BSU, nagkataon hindi siya nasabay doon sa oras namin. And hindi naman nag-aas yung BSU kailan kayo libre. Meron silang sineset na date. So again, hindi ko kaya i-disappoint yung mga ilan libong taong nag-aantay sa atin. Gusto tayo makita, gusto tayo makamayan. But again, kung ako ay umiiwas, ma'am, bakit ako nandito ngayon? Lahat sinasagot ko. Parehas dito sa forum. Ito nga, live pa. Mas marami pang viewership nyo. Hindi naman po. Okay. Hindi po natin mababasa lahat nitong comments. Karamihan po dito sa mga nag-comment, nag-aaway na ang inyong mga supporters sa non-supporters. Hindi na po natin babasahin itong mga comments na ito. Hindi na rin po natin matatouch itong ibang issues na nire-raise dito. Paumanhin po sa dami ng nagko-comment. Pero nagbitaw na po ng pangako si Congressman Eric na babalik dito. Baka po sa susunod na episode, pwede na nating itackle isa-isa. Yes, lahat yan sagutin natin. Sabi ko nga, I'm very transparent. Wala akong tinatago sa Benguet. Kung meron akong masasabi, yun lang yung open book ako sa kanila. Do you think your detractors have gone too far? Alam mo, okay lang ma'am. Kung ako tingnan nyo sa comment, inaaway nila yung mga supporters natin na nagsasabi na pag sinabi nila, siya, marami nagawa, aawayin nila. Ang masakit dito, minsan hindi tao yung nag-aaway sa kanila eh. Troll? 'Di ba? Yun yung masakit. Yun yung masakit na parang, bakit tayo nauwi sa ganito? Hindi ba dapat, kung sinasabi nyo sa akin, laro-laro lang to. Lagi sinasabi sa akin, laro-laro lang to ko nga. Pag nakikita ko yung mga ibang kalaro, laro-laro lang to. Pero bakit tayo nauwi sa ganito? Sa tingin nyo, patas pa yung mga kalaro nyo ngayon? Wala naman akong problema. Sa totoo lang, kung gusto nila manalo, endorso ko na lang sila. Kung gusto nila, sabihin nila dito live, mag-withdraw ko, pwede ako mag-withdraw. Because, hindi naman ako mamamatay kung hindi ako maging congressman. Mamamatay ako pag congressman ako, hindi ako nakatulong. Nagkaroon ng mantra sa Benguet lately. Naririnig natin. Actually, matagal na itong lumalabas. Benguet is for Benguet. What can you say about this? Ma'am, sa totoo lang, gawa-gawa lang yan ng ilang mga politicians na ino-oppose ako. Tingnan nyo sa 2028, wala na yung Benguet is for Benguet. Kasi ang kandidato, taga Benguet na. 'Di ba? And ako taga Benguet ako. Ibig sabihin, pag ikaw pinanganak ka sa Ifugao, you are not Benguet. Welcome in Benguet. Hindi ako naniniwala doon, ma'am. Isipin nyo, ang dami sa Benguet pinanganak sa Ifugao, Mountain Province, La Union, Pampanga. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, Benguet is for Benguet. Hindi ba? Huwag naman. Let us open our province. Alam nyo, ma'am, sa Amerika, meron doon mayor, Pilipino. Filipino naging mayor. Nag-comply siya sa batas, sinasabi dapat American citizen ka. So Pinoy, naging Amerikano, naging American citizen. Pagkatapos nag-perform, so mayor siya ngayon sa Amerika. 'Di ba? But again, why will we do that? Pero ma'am, huwag kayo mag-alala. Kasi hindi tao ang nagsasabi na Benguet is for Benguet. It is a certain group of politicians wannabe. Yung mga gusto maghari-harian sa Benguet, ginawa nila yung Benguet is for Benguet para talunin si Congressman Yap. Again, sabi ko nga, wag nyo nasaktan yung tao. Wag nyo na silang awayin. Ako na lang yung tirahin nyo. Kung gusto nyo ng pwesto, inyo na yung pwesto.
Alam niyo, isa lang naman ma'am yung gusto kong marinig sa kanila eh. Na kaya namin gawin yung ginagawa ni Congressman. Ipapagamot ko lahat ng mga may sakit. Ibibigay ko yung mga Hilux ng barangay pag nanalo kami. Yun lang. At least maging kampante ako na iiwan ko yung Benguet na sa mabuting kamay. Pero kung iiwan ko yung probinsya ko bilang congressman sa maling kamay, yung paninira, I will fight. Naniniwala ba province. kayo sa mga survey na lumalabas? Kasi ako nagpa-survey ako. Hindi ko nga linabas eh. Ang taas-taas ko, hindi ko linabas. So, depende. Kasi may mga ibang survey, lalagay silang pangalan, anong basis? Ako nagpapa-survey ako sa SWS. Pero hindi ko linalabas kahit mataas tayo. Bakit? Kasi kaya ka nagpapa-survey para makita mo kung saan ka mahina, saan ka ano. Para alam nyo ma'am, nagpa-survey ako. Number 1 na gustong-gusto ng mga taga-Benguet. Ang hinahanap nila sa kanilang leaders, number 1, you will be surprised, yung tumutulong. Yan ang pinaka number 1 na gusto nila. Number 2, yung mabilis malapitan. So ito ang lumabas dun sa survey. SWS, Oo. top 2. Number 3, yung nakikita nila. Yung nakikita nila. Hindi lang yung maririnig lang nila. Yung nakikita nila mismo. Tangible ba? Nakakawakan. 'Di ba? Alam nyo, pag makita mo dun yung mga iba, yung mga Benguet, yung mga gusto nila pinanganak sa Benguet, nasa dulong part. And certain percentage. But hindi ko linalabas yung result ng survey because ang survey is used as a tool kung meron ka bang pagkukulang sa barangay ka mahina, baka hindi mo na nabigyan ng pagtuunan ng pansin, doon ginagamit ang survey. Pero pag ang survey, ilinalabas mo without basis, ano ang basis? Ano ang criteria? Paano kinuha? That is mind conditioning. But again, matatalino mga taga-Benguet, ma'am. Kami mga taga-Benguet, matatalino kami. Yung ginagawa nila paglalabas ng mga survey na ganyan, may naglabas pa nga ng survey, umabot ng 112%. 112%. Amazing ang achievement na yan. Ganon nila, 112% pag pinagsama mo yung 4 na kandidato. Kaya ganon nila minamaliit kami mga taga-Benguet. Kaya nga, we oppose, we fight. Linalabanan namin yung mga ganyan, oppression, pang-aapi, pang-mamaliit. Diba? Ganito na lang, sir. Sa dinami-dami ng naiparatang sa inyo, ano sa tingin nyo ang pinaka hindi totoo? Yung talagang misinformation? Gusto nyo ma'am, ganito na lang. Baliktarin natin ang tanong. Sa dami-dami ng pinaratang sa akin, ano lang ang totoo? Kasi isa lang ang totoo. Hindi ako pinanganak sa Benguet. And I'm sorry mga kailyan. Hindi ko naman kasalanan yun. Kasalanan ng nanay ko yun. Yung nanay ko yung nagpanganak sa akin sa Manila. Kung pinapili ako ng nanay ko, di Benguet ang pinili ko. Yun lang ang totoo sa mga paratang nila sa akin. Hindi ako pinanganak sa Benguet. Lahat, hindi totoo. Yung inchik ako, anong inchik? Kamag-anak ko daw si Alice Guo. Paano ko naging kamag-anak si Alice Guo? Hindi naman ako lumaki sa farm. Hindi naman kami parehas magsalita. Mas diretso pa nga ang Tagalog ko sa English ko. Yun lang. Sa dami ng pinaratang sa akin, isa lang ang totoo. Hindi ako pinanganak sa Benguet. And again, ang requirement ng batas to run for Congress is at least you should be a resident for 6 months before election. Yan po ang requirements. And na-meet ko yung requirements. Sa citizenship, paulit-ulit na lang ginagamit. Pilipino ko. Mhm. 'Di ba? So, yun lang yung totoo. Hindi ako pinanganak sa Benguet. But, yun lang yung totoo. Other than that, lahat wala ng totoo. Kaya nga nagsampa tayo ng libel para, 'di ba, once and for all, mapatunayan. And sa May, meron po akong ilalabas. Nagpapasangtabi na si Congressman. Ay, hindi paninira. Never ako nanira. Hindi, no. Ang ibig kong sabihin, mag-a-announce ka. Yes. Sa May, meron akong ilalabas sa page ko, Congressman Eric Yap. Abangan nyo yun para makita nyo yung mga ina-allege sa atin. Makita nyo na yung resibo ko naman. Mhm. Kasi sila naglalabas ng bintang, walang resibo. So this is you fighting back? No. It is me defending myself. 'Di ba? Sa lahat ng allegations nila, kung ano-anong corruptions yan, meron akong ilalabas. Abangan nyo po sa May, sa Congressman Eric Yap na page. So makikita nyo dun, hindi ako lalaban sa kanila na aawayin ko sila, makipagsagot. No. I will just defend myself and show my kailyan na yung ina-allege nila na kung ano-anong corruption yan ay walang katotohanan. Meron akong ilalabas na documents. Maganda yan pag nakita nyo. Alright. Umabot na tayo sa
250 comments and marami tayong nanonood ngayon, which just proves na the people of Benguet are listening and napakaraming issue Ilan na talaga. ba live viewers natin, ma'am? Dito ay nasa 18,000 pero minsan ay naglalag ito. So, Talaga? Umabot tayo 18,000? Opo. Baka umaabot na 1,800? 17 point... 18,000? Yan ba yung pinakamataas? Hindi naman. Hindi naman po. Ay, sayang. May gusto bang i-break na Wala records? naman, joke lang. Ganito po, hindi tayo pwedeng mag-extend hanggang a little bit more dahil medyo marami na tayong napag-usapan at babalik naman po si Congressman dito. A message. Unang-una, unahin natin, mga detractors nyo. Baka gusto nyong mag-hi. Hi. Wala lang, gusto ko lang sabihin sa'yo, alam mo naman kung sino ka, magkapatid tayo, alam mo kung saan, we are brothers in Christ. Huwag tayo mauwi sa ganito. Hindi na si Jesus ang pinapakita natin kung puro away ang ipapakalat natin. 'Di ba? So, alam ko naman, kilala mo kung sino ka, may appeal to you. Yung pag nag-uusap tayo tungkol kay God, nag-usap tayo, ilang oras tayo nag-usap? 4 hours mahigit. Tungkol kay God, hindi tayo matapos-tapos kasi mahal natin ang Diyos. We are both Christians. Kaya, ilabas natin to. Let us promote love. Kausapin natin yung mga nang-aaway, sabihin natin, wag mo nang awayin yung mga supporters ni Yap, ganyan-ganyan, because makikinig sila sa'yo. And the same thing, ganun ang lahat ng sinasabi ko sa Caucus. I appeal sa lahat ng tao na wag makipag-away. 'Di ba? Kapag may nakipag-away, wag niyo nang sagutin kasi hindi worth it mag-away ang mga tao. Kaya nga para sa inyo, sa iyo, kilala mo kung sino ka. Again, inuulit ko, we are brothers in Christ. Parehas tayong Christian. Pagmamahal yung pairalin natin, ipakita natin si Jesus. Ipakita natin si Jesus sa buong kabenggitan. Sabi ko nga, pinapakita natin si Jesus, we honor Jesus by way of doing good to other people. Pag may pinapagamot ako, nagpapasalamat, sabi ko, wag kayo magpasalamat. Sa Diyos kayo magpasalamat kasi ginamit lang niya akong instrumento. Kaya nga, para sa'yo, hindi ko siya matatawag detractors kasi brothers in Christ kami. Magkaibigan kami. Bilang, sa pagiging brothers in Christ, hindi sa mga project. Magkaibigan kami bilang brother kay Jesus. Naging brothers in Christ kami. Kaya ang appeal ko lang sa'yo, gawin natin yung tama. Meron pa tayong panahon, gawin natin yung tama. Ilabas lang natin yung platform. Platform lang. Accomplishment natin. Kasi ma'am, pag may pwesto ka, kung vice mayor ka, tumatakbo ka mayor, may accomplishment ka bilang vice mayor. So, you should promote kung ano yung mga nagawa mo. 'Di ba? Ideally. Yes, yun yung gagawin mo. Kasi ako, alam mo, kulang na kulang yung oras ko pag sinasabi ko yung mga gagawin ko, yung mga ginawa ko. Paano pa ako maninira? But, again, to my brothers in Christ, alam mo naman na this is just politics and ang buhay natin nag-aantay sa langit. That is eternity. Kaya, I appeal na it is not too late. Nandiyan lang si Jesus sa puso natin. Balikan natin siya. Yung mga bumubulong sa atin na alam natin na evil spirit, kung ano man, wag natin pakinggan. Let's follow our heart. Kasi, mahal tayo ng Diyos. Yun lang. Madasalin pala itong si Congressman Yap. Ay, hindi. Never ako nagbabanggit tungkol sa Diyos, sa campaign. Kasi, being a politics, alam to ng kaibigan ko, ng brothers in Christ ko, na sinasabi ko na ayaw kong idamay si Jesus sa campaign, sa politics. Because politics is not perfect. Our God, it is perfect. Kaya hindi niya deserve madamay sa politics. Kaya ko lang binabanggit ngayon dahil yung sinasabi mong detractors, wala akong detractors, but meron akong brothers in Christ. Kaya pinapakiusapan ko lang siya na tulungan ako na para bumaba yung tension kasi baka magkasakitan ng salita, hindi magbati yung pamilya. Instead na maipakilala natin si Jesus, lalo pang mag-away-away, di ba? So again, I am a Christian but I do not use the word of God pagdating sa politics kasi hindi deserve ni God. Ginagamit ko lang si God pag may nagpapasalamat, sinasabi ko, do not thank me, thank Jesus kasi ginamit lang niya ako.
Ayun po. Yun ang message ko sa detractor na hindi ko naman detractor. Brothers in Christ. Brothers in Christ. Alright, ngayon naman po, your message to the people of Benguet. Marami tayong napag-usapang issues and we hope that these issues were clarified paumanhin sa mga comments na hindi nabasa. O sa mga comments na hindi nabasa, huwag kayong mag-alala. Pagka naulit-ulit to, basahin namin yan. And ma'am, bigyan mo naman ako ng mas mahabang time. Sige sir, isa-schedule natin yan. And then syempre, ang message ko sa mga taga-Benguet, whether you like me or not, mahal ko kayong lahat. Wala akong pinipili. Kahit na you campaign against me, nagkaroon kayo ng sakit, kailangan nyo ng tulong, medical help, lumapit kayo sa akin because hindi ko naman malalaman kung ayaw nyo sa akin. Basta lumapit lang kayo. Wala akong pinipili because I serve with my heart. Hindi ako tumitingin kung saan ka pinanganak, kung kaaway ka o hindi. Wala akong kaaway. Kaya sa mga kailian ko sa Benguet, I will continue to protect our province. I will continue to bring progress to my province or to our province. And especially, I will continue to help all of our kailian sa abot ng aking makakaya because yan lang ang kaya kong ipagmalaki sa inyo. Yung pagmamahal ko sa inyo. Other than that, wala na akong pwedeng ipagmalaki. Let me repeat it. Mahal na mahal ko kayo, mga kailian ko sa Benguet. Kayo, ang buhay ko. You are the reason kung bakit nandito pa rin ako sa politics. Kung bakit pa rin akong tumakbo for last term. Kasi kung hindi ko kayo mahal, nag-retire na ako na maaga. But again, mahal na mahal ko kayo and magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo dahil 2026 to 2028, that will be our golden years. Dahil ibibigay natin lahat na nakakaya natin para madala sa Benguet, lahat ng mga accomplishment, lahat ng mga infrastructure na kailangan. So tatapusin natin yung Benguet Convention Center, tatapusin natin yung 1.2 billion na Philando Bridge at marami pa tayong gagawa ng concreting na kalsada, marami pa tayong lalagyan na connection papuntang ibang province. So yung interconnectivity ng province, yun yung priority ko. Kasi yung taga-Kapangan, pumupunta pa sila ng Baguio, bababa sila ng Nagilian, pupunta sila ng La Union. Naikot pa. Sa Gadang, pag galing ka poblasyon, daan ka ng Gadang, dire-diretso ka na, papunta ka ng La Union. So kulang na lang kami ng bridge. Pag nailagay ko yung bridge next year, nalagyan ko ng pondo, pag natapos yan, bago mag-2028, yung mga taga-Kapangan, hindi na sila iikot ng Baguio. Madedecongest pa natin ang Baguio at La Trinidad, di ba? So, yan po ang masasabi ko sa mga kailian ko. Umaasa ang Fridge TV at ang lahat ng bumubuo sa North Luzon Monitor sa pagdating ni Congressman Eric Yap dito sa ating programang The Breaking Point ay mabubuksan na ang pintuan para sa ating mga kasamahan sa Benguet para mag-guest din dito at ihain sa ating mga tagapanood at tagapakinig ang kanilang mga issues at concerns. Ang Fridge TV at ang Breaking Point ay para po sa hindi lang sa Baguio City, sa Benguet, sa buong Cordillera, but sa buong Pilipinas po. Nilalayon po natin na iklaro ang mga issues at iparating sa inyo kung ano ang tama at totoo. Ngayong eleksyon po ito ay napakaraming issues na bumabalot sa ating mga lugar, sa ating mga komunidad, at nakasalalay po sa ating mga tagapanood kung paano natin iintindihin at titignan kung sino at ano ang totoo. Mula po sa Breaking Point, Malen Katahan. Salamat po, sir. Ma'am, thank you very much.